Noong una, ang napansin lang ni Elisa ay ang paraan ng pagtiklop ni Tita Mercy ng mga upuan matapos ang binyag ng anak ng pinsan niya, na para bang bawat plastik na silya sa bakuran ay may sariling pakiramdam na kailangang aluin bago isandal sa pader. Karaniwan namang ganito sa kanila, pagkatapos ng handaan sa Bulacan, may maiiwang kalahating bandehadong pansit, may mga batang inaantok na nakasubsob sa balikat ng nanay, may matatandang hindi pa tapos sa kwento, kahit malamig na ang kape. Pero nang gabing iyon ay may kung anong paninigas sa hangin na hindi niya agad maipaliwanag. Hindi naman tahimik ang paligid, may nagtatawanan pa nga sa may gate, may kumakalansing na kutsara sa timba. May lalaking lasing ng kaunti na paulit-ulit na nagpapasalamat sa lechon, ngunit pakiramdam ni Elisa ay parang may nakatingin sa kanya, kahit wala namang direktang tumatawag ng pangalan niya. Nasa gilid siya ng mesa, tinutulungan si Nanay Linda niyang isalansan ang mga tira-tirang lalagyan ng puto. Nang marinig niya si Tita Mercy na nagsabi, sa boses na hindi naman talaga pabulong pero kunwaring maingat, mabuti na rin at nandito si Elisa, hindi nakakahiya tingnan. Hindi niya agad naunawaan kung papuri ba iyon o paalala. Napatingin si Nanay Linda sa kanya sa paraang mabilis lang, halos wala pang isang kisap, pero sapat para makapasok sa dibdib niya ang dating ng salita, hindi nakakahiya tingnan. Na para bang may mga panahong nakakahiya siya, o may mga taong kailangang ipakita ng maayos sa harap ng angkan, upang manatiling buo ang kwento ng pamilya. Ngumiti siya ng bahagya, iyong ngiting walang kinikilingan at matagal na niyang natutunan simula ng mangibang bayan ang ama niya, at huwag nang umuwi maliban sa padala at pangakong parang resibo na kusang kumukupa sa bulsa. Hindi siya sumagot, wala rin namang dapat sagutin. Pero sa pag-uwi nila ng gabing iyon, sa loob ng lumang Innova na amoy air freshener at ginisa, nanatili sa isip niya ang diin ng pagkakabanggit sa pangalan niya, parang may pinaparating na hindi sinasabi. Katabi niya sa likod si Daniel, ang nobyo niyang halos 2 taon na rin nilang ipinapakilala sa mga kamag-anak na para bang rehearsal pa lamang ng totoong anunsyo. Nasa harap ang kuya niyang si Benjo, na pagod at tahimik, at si Nanay Linda naman ay hawak ang isang supot ng natirang lumpia na para bang iyon ang pinakamahalagang naiuwi nila. Buti hindi ka nagtagal sa loob, sabi ni Daniel nang umandar na sila. Hindi niya agad sinagot dahil hindi niya alam kung alin ang tinutukoy nito, ang hindi niya pakikihalubilo, o ang hindi niya pagpapatuloy ng usapan kay Tita Mercy, o ang hindi niya pagpapakita ng yamot sa harap ng lahat. Mainit, sagot na lang niya. Tumango si Daniel at tumingin sa bintana. Sa liwanag ng nadaanang butika, napansin ni Elisa ang profile ng nobyo niya, mahinahon, mapagpasensya. Mukha namang taong hindi gugustuhing magbigay ng sakit ng ulo sa kahit kanino. Iyon marahil ang dahilan kung bakit gusto siya ng nanay niya, o akala niya noon. Kinabukasan, Linggo, nagpunta si Nanay Linda sa bahay ng kapatid niyang si Tita Mercy para mag-abot ng natirang pagkain at, ayon sa nakasanayan, para makakuha na rin ng bagong set ng mga opinyon tungkol sa buhay ng ibang tao, hindi sumama si Elisa. Naglabas siya sa likod ng bahay, piniga ang mga polo ni Benjo. Isinuot sa hanger ang sariling blouse na ginamit kagabi, at pinilit mag-isip ng ibang bagay. Ngunit bandang 2:00, habang inaayos niya ang sampay, umuwi si Nanay Linda na may kakaibang sigla sa kilos, hindi masaya, hindi ring galit, pero iyong anyong may hawak na balitang ayaw ilapag agad, dahil gusto pang namnamin ang bigat nito. Elisa, tawag nito habang naghuhubad ng tsinelas, may sasabihin ako, pero huwag ka munang iinit ang ulo. Ang ganitong pambungad ay matagal nang babala sa bahay nila na ang susunod ay isang bagay na, sa anumang paraan, may magpapabigat sa hapunan. Lumapit siya sa mesa at naupo. Hindi pa man nakakapagsalita ng diretsyo ang nanay niya, ay ramdam na niya ang pag-ipit sa pagitan ng mga balikat niya. Ano po iyon? Nabanggit ni Tita Mercy, sabi ni Nanay Linda, abalang-abala sa pagbubukas ng supot ng pandesal, na para bang makakatulong iyon sa pagiging mahinahon ng balita, na parang mas maganda raw kung hindi na masyadong pinatatagal. Ang alin? Tanong niya, kahit alam na niya. Ang ganyang mga pangungusap sa pamilya nila ay bihirang tumukoy sa trabaho, sa pag-aaral, o sa kalusugan. Halos lagi iyong nauuwi sa pag-aasawa. Kayo ni Daniel. Hindi agad siya nagsalita. Sa labas, may dumaan na tricycle, at may nagbukas ng radyo sa tapat. May kumakantang lumang awitin tungkol sa pangakong hindi tinutupad. Bakit? Tanong niya pagkatapos, maingat, na para bang may posibilidad pang may makatuwirang sagot dito. Hindi naman sa pinapakialaman, sabi ni Nanay Linda, at doon palang gusto na sanang tumawa ni Elisa, dahil iyon ang paboritong kasinungalingan ng lahat ng mapapakialam sa angkan nila.
Pero naiintindihan mo naman. Pinakilala mo na, kilala na ng mga tao, halos lahat sa pamilya inaasahan na rin. Hindi magandang tingnan na laging present pero walang linaw. Present saan? Sa lahat. Sa okasyon. Sa usapan. Sa buhay mo. Hindi niya namalayan na naipulupot na pala niya ng mahigpit ang isang hanger sa daliri niya. Hindi naman po kasi display ang relasyon. Hindi nga, mabilis na sagot ni Nanay Linda, pero hindi rin naman laruan. Alam mo kung paano magsalita ang tao. Iyan na naman ang tao. Sa angkan nila, napakaraming desisyong inuuna para sa mga taong hindi mo naman kakilala ng husto. Mga kapitbahay na sumisilip lang sa gate, mga tiyahing isang beses sa 2 buwan mo makasalubong. Mga kumpare ng kumpare na magkakape at magtataka kung bakit hindi pa kasal ang isang babae na nasa wastong edad na, may disenteng trabaho, at matagal nang may nobyo. Ano bang sinasabi nila? Tanong ni Elisa, kahit alam niyang mali ang tanong. Kapag itinatanong mo kung ano ang sinasabi ng mga tao, para mo na ring inamin na may kapangyarihan silang dapat isaalang-alang. Wala pa naman, sabi ni Nanay Linda, pero ang mukha nito ay kabaligtaran ng sinabi, pero alam mo naman ang simula. Una, nagtatanong lang. Pagkatapos, magdudugtong-dugtong na iyan. Kesyo ayaw ng lalaki. Kesyo may problema. Kesyo may tinatago. Iyon ang unang maliit na pagbabago, na sa unay mistulang simpleng mungkahi lang, katulad ng pagsasabi na maganda sigurong magpalit na ng kurtina, o ipaayos ang tumutulong gripo. Ngunit mula roon ay tila dahan-dahang binago ang posisyon ng lahat ng bagay sa loob ng bahay. Kinahapunan, nang dumating si Daniel dala ang usual niyang pasalubong na ensaymada, at tahimik na pagngiti, parang may idinagdag na upuan sa pagitan nila. Hindi naman sila nag-away, hindi rin siya diretsyong nagsumbong. Naupo sila sa sala, pinanood ni Daniel si Benjo, na nagkukumpuni ng sirang electric fan. Kinausap nito si Nanay Linda, tungkol sa presyo ng bigas at traffic sa Marilao, at ang lahat ay nanatiling maayos sa panlabas na anyo. Pero habang pinupunit ni Elisa ang malambot na tinapay, at inilalagay sa maliit na plato, iniisip niya kung paano sasabihin na may mga taong nagsimula ng magbilang sa relasyon nila hindi batay sa nararamdaman kundi sa kung gaano katagal na itong nakalantad sa paningin ng angkan. Pagkaalis ni Benjo para bumili ng yelo, nagkaroon sila ng sandaling magkatabi sa may bintana. May problema ba? Tanong ni Daniel. Magaling itong makapansin ng mga hindi sinasabi, pero may kakaiba ring kakayahan na huwag itong hawakan ng buong lakas, na para bang alam niyang may mga bagay na kusang lalapit kapag hindi kinuyom. Sabi ni Nanay, may mga nagsisimula ng magtanong. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Nanahimik si Daniel. Sa kalsada, may batang naglalaro ng tansan, humahampas ang tsinelas sa semento. At, tanong nito, at gusto nilang may direksyon na raw. Hindi siya makatingin dito habang sinasabi iyon. Parang sa mismong pagsasalita ay nagiging mas totoo ang kahihiyan na ayaw niyang angkinin. Akala niya magagalit si Daniel, o mangingiti ng pilit, o magsasabi ng biro para pagaanin ang sitwasyon. Ngunit hinilot lang nito ang sariling mga daliri at tumango ng mabagal. Alam kong darating iyan, sabi nito, hindi ko lang inisip na ganito kaaga. Hindi niya gusto ang biglang paglamig ng pakiramdam niya sa salitang iyon ganito kaaga. Hindi dahil mali, kundi dahil tama. Na may sarili rin palang bilang si Daniel sa relasyon nila, sarili ring tiyempo, at ang tiyempong iyon ay hindi katulad ng itinataw sa kanila ng pamilya niya. Hindi ko naman sinasabing kailangan, sabi niya agad, halos pagtatanggol sa sarili, bago pa man siya paratangan. Sinasabi ko lang na may ingay na. At gusto mo? Tanong nito. Kung may ibang tao sigurong nagtanong noon, mas madali sana, oo o hindi. Pero dahil si Daniel iyon, at dahil ang tanong ay hindi lang tungkol sa kasal kundi kung aling bersyon ng sarili niya ang handa niyang ipagtanggol, nahirapan siyang sumagot. Gusto ba niya? Minsan, oo. Kapag naiisip niyang tahimik at maayos ang buhay kasama ito, may sarili silang maliit na bahay, walang tiyahing malayang pumapasok para magbigay ng opinyon. Minsan, hindi. Lalo na kapag nararamdaman niyang ang pag-aasawa ay hindi iniaalok sa kanya bilang paglalim ng pagmamahalan, kundi bilang panangga laban sa tsismis. Hindi ko alam, sabi niya, at iyon ang pinakatapat na nasabi niya buong araw. Umupo si Daniel ng bahagya palapit. Ayoko ring dahil lang sa sinasabi nila, mahina nitong sabi. Pero ayoko ring magmukhang hindi kita kayang panindigan. Iyon ang ikalawang tusok ng gabing iyon, sapagkat wala naman siyang iniisip na ganoon hanggang sasabihin iyon ni Daniel. Biglang nagkaroon ng anyo ang dati ulap lang, baka nga isipin ng mga tao na ayaw ng lalaki, na pinatatagal siya, na hinihintay lamang siyang mapagod o mapahiya.
Baka iyon pala ang mas kinatatakutan ng nanay niya, hindi ang mismong katotohanan kundi ang bersyon nito na maaaring ikwento ng iba. Hindi ko kailangan ng patunay sa harap nila, sabi niya, medyo mas matigas kaysa balak niya. Napatingin sa kanya si Daniel, hindi sugatan, ngunit nag-ingat. Alam ko, sagot nito. Pero minsan, hindi lang naman tayo ang nabubuhay sa desisyon natin. Hindi niya gusto ang linya pero hindi rin niya ito maitanggi. Sa mga pamilyang kagaya nila, ang bawat hakbang ay may kasama laging maliliit na mata at mahahabang alaala. Kapag may sumablay, hindi lang sa tao bumabagsak ang hiya kundi sa apelido, sa mga ninong at ninang, sa bahay kung saan ka lumaki, sa mga kapatid mong walang kinalaman ngunit madadamay sa mga bulungan. Gabi na nang makauwi si Daniel. Bago ito umalis, hinawakan lang nito saglit ang balikat niya, iyong haplos na dati nagpapagaan ng loob niya. Ngayong gabi, lalo niya lang naramdaman ang bigat ng hindi mapagdesisyon ng bagay. Hindi naman nagbago si Daniel, hindi rin naman siya. Pero may inilagay sa pagitan nila ang usapan, parang basong malinaw na hindi mo agad napapansin hanggang sa mabangga mo. Sa mga sumunod na araw, sinimulang gumalaw ng tahimik ang mga taong hindi naman kasama sa bahay ngunit may paraan upang maramdaman sa loob ang presensiya nila. Nagpadala si Tita Mercy ng suman sa pamamagitan ng kapitbahay. Tapos kinumusta si Elisa sa text, ngunit ang dulo ay, huwag mo masyadong pahirapan si Daniel, Hija. Hindi lahat ng lalaking matino ay marunong maghintay. Nag-react si Nanay Linda sa mensahe na parang payo lang iyon. Si Elisa naman ay 3 beses binasa ang salitang pahirapan bago nagpasiyang huwag sumagot sa opisina habang nagche-check siya ng billing statement sa maliit na lending company kung saan siya nagtatrabaho. Tumawag ang pinsan niyang si Rona na bihira namang tumawag kung walang kailangang iusisa. Kumustahan muna, biro tungkol sa timbang, tanong kung kailan sila makakapag-beach, tapos halos walang pasintabing sabi, ate, baka maunahan ka pa ng mas bata sa'yo ah. Napangiti siya sa telepono na parang nakikita siya nito. Ano naman ngayon kung maunahan? Wala lang, alam mo na. Si Tita Mercy, nag-aalala. Hindi niya maintindihan kung paano nagiging pag-aalala ang walang humpay na pagbilang ng buhay ng iba. Sa bawat ganoong tawag o mensahe, hindi siya diretsyong nasasaktan. Ang totoo, mas madalas ay napapagod lang siya. Pero iyong pagod na iyon ay hindi simpleng antok. Para iyong unti-unting pagkasira ng isang sinulid sa loob. Halos hindi makita, ngunit kapag dumami ay bigla mo na lang mapapansing may bahagi ng sarili mong lagi mong pinipigil para hindi lumabas ang inis. Sa bahay, nagsimulang maging maingat si Nanay Linda sa mga paksa. Hindi na lantaran ang pagbanggit sa kasal, ngunit sa paraan ng pagluto ng paboritong ulam ni Daniel tuwing darating ito, sa biglang pagsabi ng kung may mga plano kayo, dapat pinag-uusapan, sa pag-aalok na may kakilala akong coordinator, pero mura lang. Malinaw na ang simpleng mungkahi ng linggo ay nag-uugat na. Isang Huwebes ng gabi, dumaan si Daniel pagkatapos ng trabaho. May dala itong taho, para sa nanay niya at pandesal, para kay Benjo. Parang lagi, umuulan ng pino at may singaw ng lupa mula sa labas. Naupo silang dalawa sa kusina habang nagpapatulo ng payong sa may pinto. Tinawagan ako ni Tito Nestor, sabi ni Daniel. Hindi niya agad naalala kung sinong Tito Nestor iyon. Iyong asawa ni Tita Mercy, dagdag nito. Pakiramdam niya may malamig na tubig na umakyat mula batok hanggang sentido. Bakit? Nagpapasama raw sa akin sa Sabado. Iinom lang daw sa tindahan sa likod ng chapel. Wala namang masama sa tono niya. Pero alam mo naman, oo, alam niya. Alam na alam niya ang anyo ng mga usapang nagsisimula sa iinom lang. Mga usapang hindi sasabihing pagpupulong, pero doon inuunat at tinatahi ang desisyon ng pamilya na para bang sinulid ang dangal at pwedeng kumpunihin kung sabay-sabay hahawakan. Pupunta ka? Hindi ko pa alam. Tinitigan niya ang taho sa baso. Unti-unti nang lumulubog ang arnibal sa ilalim. Bakit kanila kailangang kausapin? Siguro gusto lang akong kilalanin. Kilala ka na nila. Hindi niya iyon nasabi ng mahinahon. Huminga si Daniel. Elisa, sorry. Tahimik silang dalawa sandali. Sa sala, pinakikinggan ni Nanay Linda ang drama sa radyo nang bahagyang nakalakasan ang volume. Marahil dahil gusto ring marinig ang nasa kusina ng hindi halatang nakikinig. Ayoko nito, sabi ni Elisa sa wakas, mas mahina na, parang pinupulong ang buhay ko. Ayoko rin, sabi ni Daniel, at sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon ay may bakas ng galit sa boses nito, hindi sa kanya kundi sa buong sitwasyon. Hindi ako bata na ipapatawag para usisain kung seryoso ba ako. Pero pupunta ka pa rin, ano? Itinaas ni Daniel ang tingin sa kanya. Hindi ka agad sumagot,
at doon palang naunawaan niyang oo ang totoo. Hindi dahil gusto nito kundi dahil mahirap talagang tumanggi kapag ang pag-iwas ay maaaring gawing panibagong kwento laban sa iyo. Baka mas lumala kung hindi ako pupunta, sabi nito. At baka mas lumala rin kung pumunta ka, napahagod siya sa mukha. Pakiramdam niya ay umiikot sila sa isang bakod na hindi nila ginawa, ngunit sila ang kailangang dumaan ng hindi nasusugatan. Gusto ko lang namang maging tahimik, sabi niya, halos sa sarili. Minsan, sagot ni Daniel, iyong mga taong gustong tahimik, sila pa ang pinakamaingay sa usapan ng iba. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Sabado ng hapon, hindi niya napigilan ang sariling maghintay sa mensahe ni Daniel, kahit ipinangako sa sarili na hindi niya babantayan. Bandang 5:00, nag-text ito, papunta na ako. Mamaya tawag ako. Maiksi, maayos, walang pahiwatig ng anumang nangyari. Ngunit sa pagitan ng dalawang pangungusap ay napakaraming maaaring mangyari na hindi niya kontrolado. Nasa bahay siya, tumutulong kay Nanay Linda magbalot ng turon para sa order ng kapitbahay. Si Benjo ay wala, may overtime sa warehouse. Nasa radyo ang balita tungkol sa baha sa ibang probinsya. Sa ordinaryong anyo ng lahat mantika, saging, asukal. Balitang paulit-ulit lalo lang naging malaki ang kakaibang pakiramdam na may bagay sa buhay niya na kasalukuyang pinag-uusapan ng mga lalaking hindi naman magdadala ng magiging bigat nito sa araw-araw. Huwag kang mukhang naghihintay, sabi ni Nanay Linda nang hindi tumitingin. Gusto sanang sumagot ni Elisa nang, kayo naman ang naglagay sa akin sa ganito. Pero alam niyang hindi iyon buo ang katotohanan, hindi naman siya inosente sa loob ng angkan. Matagal na rin niyang alam na ganito ang galaw ng pamilya nila, at sa maraming pagkakataon ay pinili niyang manahimik kapalit ng kapayapaan. Nakisama siya sa mga handaan, ngumiti sa mga tanong, ipinakilala si Daniel ng walang pagtatakda, hinayaang mabuo sa isip ng iba ang bersyon ng relasyon nila na komportable sa lahat. Ngayon, nang magsimulang sumikip ang bersyong iyon, gusto niyang sisihin ang lahat maliban sa sariling minsang naniwalang pwedeng manatiling malabo ang hangganan. Hindi ako naghihintay, sabi niya, ngunit pareho nilang alam na hindi iyon totoo. 7:00 na nang tumawag si Daniel. Lumabas siya sa may garahe, para mas malinaw ang signal, mahina ang ulan, sapat para bumango ang lupa, ngunit hindi para palamigin ang ulo niya. Tapos na? Tanong niya agad. Oo. At, sa kabilang dulo, may tunog ng motor at ilang boses. Parang nasa kalsada pa ito. Wala namang direktang masama, sabi ni Daniel, nag-usap lang, tungkol sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa plano. Planong ano? Planong pangkalahatan. Kung saan ko gustong tumira, kung gusto ko raw ba talaga ng pamilya, pinikit niya ang mga mata. Ang kapal, Elisa. Hindi, Daniel. Ang kapal. Hindi niya mapigil ang pagbilis ng boses niya. Sino ba sila para tanungin ka niyan? Mga kamag-anak mo sila. At hindi nila karapatang gawing interview ang relasyon natin. Huminga ng malalim si Daniel, may sinabi rin sila na hindi ko nagustuhan. Hindi na niya kailangang magtanong, pero nagtanong pa rin siya, dahil may kakaibang ugali ang tao na lapitan ang mismong bagay na makakasakit sa kanya. Na mabait ka raw, pero matagal kang magdesisyon. At sa isang punto, dapat may manguna para hindi mapahiya ang parehong panig. Napatawa siya, maiksi at tuyot, parehong panig. Para tayong negosyong pinagsasama. Hindi ko pinatagal ang usapan, pero narinig mo. Oo, at wala ka nang sinabi. Natahimik si Daniel ng isang segundo, at ang isang segundong iyon ay parang pinto na dahan-dahang bumukas sa isip ni Elisa. May sinabi ako, tugon nito, na hindi ka bagay pagdesisyonan ng ibang tao. Naramdaman niyang humina ng kaunti ang panginginig sa kamay niya. Ngunit may natirang kurot, pero sinabi ko rin na hindi kita gustong ilagay sa posisyong lagi kang napag-uusapan. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin, sabi ni Daniel, maingat, pagod, na iniisip ko ng mas seryoso ang kasal kaysa dati. Noon niya lubos na naramdaman ang buhol ng lahat, hindi dahil ayaw niya sa sinabi nito, kabaligtaran pa nga. Ilang beses na rin niyang inisip ang mga gabing darating na hindi na siya maghihintay sa pag-uwi ni Daniel dahil iisang bahay na lang ang uuwian nila. Ngunit nang dumating ang mga salitang matagal na maaaring nakapagpagaan sa kanya, hindi ginhawa ang unang sumalubong kundi isang uri ng kalungkutan na hindi niya agad maipangalan. Sapagkat may bahid na ang desisyong iyon ng pagpipilit ng mga taong hindi nila kasama sa tawag na iyon, at kahit pa totoo ang intensyon ni Daniel, hindi na niya maihiwalay kung alin ang nanggaling sa puso at alin ang itinulak ng pagnanais na patahimikin ang angkan. Seryoso ka dahil gusto mo. Sabi niya ng dahan-dahan, o dahil gusto nilang magmukha tayong maayos. Hindi agad sumagot si Daniel,
Narinig niya ang pagdaan ng isa pang motor, ang tahol ng aso sa tapat. Pwede bang pareho? Tanong nito sa huli, at ang katapatan ng sagot ang siyang mas masakit. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. Sa halip, napahawak lang siya sa poste sa may garahe na may kalawang sa gilid at biglang naisip kung gaano karaming tao sa pamilya nila ang nabuhay ng sanay na sa ganitong uri ng paghahalo, pagmamahal at obligasyon, pagnanais at hiya. Sariling boses at tinig ng angkan hanggang sa hindi na nila mapaghiwalay. Marahil iyon ang tunay na pamana sa kanila. Hindi lupa o apelido kundi ang ugaling gawing dahilan ang dangal para mapagkasya ang mga pasyang hindi kayang panindigan bilang purong pag-ibig. Hindi ko alam kung gusto kong tanggapin ang isang bagay na kalahating atin at kalahating kanila, sabi niya. Hindi ko rin alam kung may bagay bang magiging purong atin sa sitwasyon natin, sagot ni Daniel. Hindi iyon panunumbat, mas masahol pa nga dahil totoo. Pagbalik niya sa loob, hindi na siya nagkwento ng buo kay Nanay Linda, sinabi lang niyang okay lang. Napag-usapan lang ang mga normal na bagay. Tiningnan siya ng nanay niya na para bang may gustong itanong pa, ngunit piniling huwag muna, marahil dahil nakita rin nito sa mukha niya na may nangyaring hindi simpleng maibabalot sa magalang na salita. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Naririnig niya ang paghilik ng nanay niya sa kabilang kuwarto, ang pagsirit ng tubig sa gripo, ang malayong bidyoke sa kanto. Inisa-isa niya sa isip ang mga mukha sa pamilya nila, si Tita Mercy na palaging may opinyon na nakabalot sa lambing. Si Tito Nestor na mahilig magsabi ng wala namang masama bago magsimula ang mga bagay na may masama palang iiwan, ang mga pinsang sanay tumawa sa maling oras para hindi mahalata ang pananabik sa iskandalo. Naalala niya ang tatay niyang bihirang tawagan sila, ngunit kapag tumawag ay palaging may bilin tungkol sa dangal at pag-unawa sa matatanda na para bang mas madali iyong sabihin mula sa malayo. Naalala rin niya ang sarili niyang ilang taong gulang pa lamang nang una siyang turuang umupo ng tuwid kapag may bisita, ngumiti kapag may magtatanong, huwag magreklamo para hindi mapahiya si nanay. Marahil matagal na siyang hinubog para sa ganitong sandali, iyong kaya mong buhatin ang bigat ng hindi mo pinili dahil ayaw mong madumihan ang pangalan ng mga taong mahal mo. Kinaumagahan, nagising siya sa tunog ng gate, dumating si Tita Mercy, may dalang manggang hinog at ngiting parang may magandang balita. Hindi niya alam kung mas nakakainis ang pagiging komportable nito o ang katotohanang sa kabila ng lahat. Bahagi pa rin ito ng pamilyang kinalakihan niya. Isang boses na ilang ulit na ring nagdala ng sabaw noong may trangkaso siya. Isang kamay na nag-ayos ng buhok niya noong high school graduation. Ganito nga siguro lalong sumisikip ang mga gusot sa pamilya, hindi ka masasaktan ng lubos kung galit lang ang meron. Mas masakit kapag may halong kabutihan na ginagamit para maging katanggap-tanggap ang panghihimasok. Elisa, masiglang bati nito. Kumusta? Si Daniel daw, mabait kausap. Parang may kung anong sumadsad sa dibdib niya, hindi siya sumagot agad. Nasa likod si Nanay Linda, abalang kumuha ng plato para sa mangga. Oo naman, tita, sabi niya sa wakas, pinipiling patagin ang boses. Mabait naman talaga siya. Buti, sabi ni Tita Mercy, umupo at inayos ang dulo ng saya sa tuhod. Minsan kasi, kailangang may malinaw na intensyon ang lalaki, hindi pwedeng palutang-lutang. Alam mo na, para walang kung ano-anong nasasabi. At kung may nasasabi, tanong ni Elisa. Hindi naman matalim ang tinig niya, pero sapat upang mapatingin sa kanya ang dalawang matanda. Ngumiti si Tita Mercy, iyong ngiting ginagamit kapag gustong magmukhang mahinahon, kahit may bahid na ng pagdidisiplina, di mas mabuting agapan. Hindi ka na bata, at hindi lang naman ikaw ang tinitingnan, pati nanay mo, pati pamilya. Naramdaman ni Elisa na napakalinaw ng umagang iyon. Narinig niya ang pagkaluskos ng dahon ng malunggay sa bakod, ang yabag ng nagwawalis sa kabilang bahay, ang mahinang paghinga ni Nanay Linda na parang umaasang hindi sasabog ang pag-uusap. Sa loob ng maraming taon, ito ang mismong lohika na nagpanatili ng kaayusan sa pamilya nila, tiisin ng kaunti, makisama ng kaunti, isantabi ang sarili ng kaunti, lahat para manatiling malinis ang pangalan sa labas. Hindi iyon laging hayagang kalupitan. Madalas pang ang ipinapasa iyon bilang pag-aaruga, ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kakitid ang espasyong iniiwan nito para sa tunay na kaligayahan. Tita, sabi niya, dahan-dahan, dahil ayaw niyang ibigay sa mga susunod na kwento tungkol sa kanya ang kasiyahang sabihing bastos siya, kung sakaling may gusto kaming desisyon. Kami ni Daniel ang magsasabi. Tahimik ang sala. Hindi sumigaw si Tita Mercy. Hindi rin nagalit si Nanay Linda. Ngunit may nagbago sa hangin, isang bahagyang pag-urong ng dati kumpiyansa ng mga salitang basta na lang nakakapasok sa buhay niya.
Siyempre naman, sabi ni Tita Mercy pagkaraan, kahit halatang hindi nito gusto ang pagkakasabi niya. Nag-aalala lang kami. Alam ko po, sagot niya, at iyon ang pinakamatapat niyang nasabi sa umagang iyon, dahil alam nga niya. Iyon ang problema. Hindi lubos na masama ang mga tao, at hindi rin lubos na masama ang intensyon. Pero ang anyo ng pag-aalalang iyon ay may sariling paraan ng pagdurog sa mga desisyong dapat sanay malayang binubuo. Pagkaalis ni Tita Mercy, matagal na hindi nagsalita si Nanay Linda. Nagbalat ito ng mangga at inilagay sa platito, saka itinulak palapit sa kanya, na parang handog pang kapayapaan. Pwede mo namang sinabi ng mas malumanay, sabi nito. Hindi nagtalo si Elisa. Tiningnan niya lang ang dilaw na laman ng mangga, at naisip kung gaano kadaling masabi ng mga tao, ang maging malumanay kapag ang hinihingi sa iyo ay ang patuloy na paglunok sa hindi komportable. Baka po kasi kapag sobrang lambot, sagot niya pagkatapos, akala nila wala akong sariling isip. Hindi sumagot si Nanay Linda. Ngunit napansin niya ang bahagyang pagbagal ng kamay nito, ang titig na hindi iniaangat. Marahil nasaktan ito, marahil napahiya. Marahil naalala rin ang sariling mga panahong hindi ito nakapagsalita sa mga taong mas malakas ang loob manghimasok. Sa hapon, nag-message si Daniel, pwede ba kitang puntahan mamaya? Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo bago sumagot ng oo. Hindi niya alam kung anong dadalhin ng gabing iyon, paglalapit ba, panibagong paglabo, o tahimik na pag-amin na kahit anong piliin nila ay may mga matang laging maghihintay sa labas ng pinto. Pero habang nagtitimpla siya ng kape para sa nanay niya, at naririnig ang paghampas ng araw sa bubong, alam niyang may bahagyang nailipat na sa loob niya, hindi pa iyon tapang na buo. Hindi rin kalayaan. Ngunit hindi na rin iyon ang dating tahimik na pakikisama na akala ng lahat ay pagsang-ayon. At nang marinig niya makalipas ang isang oras ang pamilyar na kalansing ng gate, at ang maingat na yabag ni Daniel papasok sa bakuran, bago pa man ito tuluyang lumitaw sa may pintuan, naisip niya nang may halo ng takot at kakaibang linaw na anuman ang sabihin nila sa isa't isa ngayong gabi. Hindi na iyon basta usapan tungkol sa kasal lamang, kundi tungkol sa kung hanggang saan nila hahayaang ang dangal ng angkan, ang humubog sa anyo ng magiging buhay nila, ang magiging buhay nila, sinabi ni Daniel ng mahina, halos parang ayaw niyang guluhin ang hangin sa sala. Kung hindi ka komportable, pwede tayong huwag munang mag-usap tungkol sa kahit ano ngayong gabi. At sa paraan ng pagkakasabi niya ay naroroon ang pag-iingat na dati gusto ni Elisa sa kanya. Ngunit ngayong sandali ay bahagya siyang nainis dahil para bang binibigyan na naman siya ng puwang, na siya rin ang kailangang punan. Nasa pagitan nila ang maliit na mesang kahoy na may kupas na mantel, may 2 baso ng malamig na tubig. At sa kusina ay naririnig ang maingat na pagligpit ni Nanay Linda ng mga tasa, na malinaw na sinadya upang hindi tuluyang mawala ang presensya nito sa loob ng bahay, kahit ibinigay na sa kanila ang sala. Umupo si Daniel sa pamilyar na upuan sa tabi ng bintana, ngunit may kung anong pagkailang sa pagkakaupo nito, na para bang biglang naging mas makipot ang espasyo kaysa dati. Hindi agad sumagot si Elisa, tiningnan niya muna ang mga patak ng tubig sa labas ng baso. Ang pagdikit at paghihiwalay ng mga iyon, bago nagsalita. Mas gusto ko ngang mag-usap, sabi niya. Pagod na akong laging may ibang nag-uumpisa ng usapan para sa atin. Bahagyang tumango si Daniel, hindi ito ngumiti, sige. Ano ba talaga ang sinabi nila? Tanong niya, at bagaman narinig na niya ang bahagi nito sa tawag kagabi, alam niyang may natira pang hindi niya hinawakan, hindi dahil takot siyang malaman, kundi dahil may mga katotohanang kapag buong narinig mo ay wala ka nang maitatabing dahilan para manatiling kalmado. Saglit na ibinaba ni Daniel ang tingin sa mga kamay niya. Wala namang isang linyang pwedeng ulitin lang. Iyong tipo ng usapan na paikot, mabait sa umpisa, tapos paunti-unting isisiksik sa iyo ang gusto nilang marinig. At ano ang gusto nilang marinig, na may petsa, o kahit pangakong malapit na, o kahit direksyon na pwedeng ikwento. Hindi niya napigilang mapakawalan ang isang maikling tawa na hindi masaya, ikukwento talaga. Oo, sabi ni Daniel, at sa boses nito ay may pagod na hindi niya dati gaanong napapansin. Parang hindi sapat na alam nila. Kailangan iyong alam nila ay maipapasa rin nila sa susunod na taong magtatanong. Naramdaman ni Elisa na bahagyang lumuwag ang dibdib niya dahil doon, hindi dahil gumaan ang problema, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ay may isang taong tahasang nagsabi ng bagay na matagal na niyang nararamdaman, na sa pamilya nila, ang katotohanan ay bihirang manatiling tahimik at pribado. Kailangan nitong maging salaysay. At kapag hindi ka ang naglatag ng bersyon mo, may ibang gagawa niyon para sa iyo. May sinabi pa ba sila tungkol sa akin?
Tanong niya. Tumingin si Daniel sa kanya, at sa mismong pag-angat ng tingin nito, ay alam na niya ang sagot, meron. Sabihin mo, Elisa, sabihin mo, Daniel, huminga ito ng malalim, na matino ka. Responsable. Pero masyado kang sanay magdala ng pamilya kaya nahihirapan kang bumuo ng sarili mong buhay, hindi siya agad nasaktan. Sa halip ay may kakaibang pakiramdam na parang may dumikit sa balat niya hindi sugat, hindi hapdi, kundi lagkit ng isang pahayag na mahirap itaboy dahil may bahagi itong totoo. Hindi nga ba ganoon siya? Matagal na siyang may trabaho, tumutulong sa bahay, manandaay ang daayam-daayam, hindi maluwag ang sahod, ngunit lagi niyang tinitiyak na may pambayad sa kuryente kapag kinukulang si Benjo at may pang-abono sa gamot ni Nanay Linda kahit pa hindi ito humihingi. Hindi niya namalayang sa pag-aayos ng maliliit na pangangailangan sa bahay, ay unti-unti niyang ginawang paraan ng pag-iral ang pagiging maaasahan. At marahil mula sa labas, ay para nga iyong babaeng takot gumawa ng sariling desisyon, dahil may mga taong umaasa sa kanya. Sila ba ang nagsabi niyan? Tanong niya. O ikaw ang nakaisip? Napakurap si Daniel, tila hindi inaasahan ang direksyon ng tanong. Sila ang nagsabi, pero hindi ko naman masasabing wala akong naiisip na ganyan minsan. Natahimik siya. Sa loob ng kusina, tumigil ang kaluskos ng mga tasa. Malamang ay narinig ni Nanay Linda ang huling sagot. Hindi niya alam kung alin ang mas nais niyang pagtuunan. Ang panghihimasok ng mga kamag-anak o ang katotohanang may bahagi pala si Daniel na matagal nang tumitingin sa kanya sa paraang hindi niya ganap na nababasa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Dahil hindi ko gustong gawing mali sa'yo ang paraan mo ng pag-aalaga sa nanay mo, at dahil iniisip ko rin na baka hindi naman makatarungan sa akin na gusto kitang ipili sa pagitan namin at nila. Hindi ako pumipili. Hindi pa, sagot ni Daniel, hindi matalim kundi pagod na pagod. Pero darating din tayo roon. Umikot sa loob ng dibdib ni Elisa ang isang pagtutol na hindi agad makabuo ng maayos na salita. Gusto niyang sabihing hindi ganoon kasimple, na hindi naman pwedeng iwan ang nanay kapag gusto mo nang bumuo ng ibang bahay, na hindi naman pagiging takot ang manatili habang hindi pa sigurado ang lahat. Ngunit dahil alam niyang ang ilan sa mga paliwanag na iyon, ay ilang ulit na rin niyang ginamit sa sarili sa tuwing ayaw niyang tingnan ang mas malalim na dahilan ng pag-aatubili niya, hindi siya agad nagsalita. Akala mo ba ayaw kitang pakasalan? Tanong niya sa huli. Umangat ang ulo ni Daniel, hindi agad ito sumagot, at doon palang nanikip na ang lalamunan niya. Hindi, sabi nito, matapos ang ilang segundo. Hindi ko iniisip na ayaw mo. Iniisip ko lang na kapag dumating ang puntong kailangan ng may isuko o ilayo o baguhin, baka ako ang unang iuurong mo. Ang simpleng pagkakasabi niyon ang siyang nagpabigat sa hangin. Hindi iyon dramatikong paratang. Hindi rin galit. Mas masakit nga dahil para lang iyong pangungusap na matagal nang nakaupo sa loob ng tao at napilitan lamang lumabas dahil wala ng sapat na espasyo. Hindi sumagot si Elisa kaagad. Pinagmasdan niya ang mukha ni Daniel, ang pagkapagod sa ilalim ng mga mata, ang maingat na pagkakasara ng bibig pagkatapos magsalita. At naisip niyang sa buong panahong ito ay siya lamang yata ang abala sa iniisip ng pamilya niya, samantalang si Daniel ay tahimik ding nakikipag-usap sa sariling takot. Hindi kita gustong iurong, sabi niya, pero hindi ko rin kayang magkunwaring simple ang lahat. Hindi ko hinihinging simple, sagot ni Daniel. Ang gusto ko lang sana, kapag dumating ang punto na kailangang magsabi tayo ng hindi gusto ng pamilya mo, hindi ako ang mauunang manghula kung kaya mo. Saglit na pumikit si Elisa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit iyon ang bahaging nakadurog sa kanya ng kaunti. Marahil dahil alam niyang tama si Daniel na ang problema ay hindi lamang kung pakakasalan niya ito o hindi, kundi kung kaya ba niyang tiisin ang anyo ng sarili niyang magiging mukha sa harap ng angkan kapag ginawa niya ang isang pasyang hindi maganda sa kwento ng pamilya. At sa bahay na iyon, sa sala na ilang beses nang naging tagpuan ng pamimilit na ipinapasa bilang malasakit, hindi niya maipangako ang tapang na hindi pa niya nakikita ng buo sa sarili. Kailangan ko lang ng konting panahon, sabi niya, at pagkasabi niya noon ay agad niyang naramdaman ang pagkapamilya ng pangungusap malambot, katanggap-tanggap, walang direktang tinatanggihan. Ngunit may kapangyarihang itulak sa hinaharap ang anumang kailangang harapin ngayon. Nakita niya ring narinig iyon ni Daniel sa parehong paraan. Hindi ito nasaktan ng lantaran. Tumango lamang ito, ngunit may bahagyang pagkadulas ng balikat, na para bang may isang bahagi ng katawan nitong dati laging handang maghintay ang bahagyang napagod. Sige, sabi nito, pero sana hindi lang panahon ang ibinibigay mo sa lahat. Hindi niya agad naintindihan, o baka naintindihan niya agad kaya hindi niya gustong aminin. Ano ibig mong sabihin?
Iyong nanay mo, iyong mga tita mo, kahit mga pinsan mo, lagi kang nagbibigay ng panahon para humupa sila, para sila ang mauna mapagod. Para hindi mo kailangang magsabi ng tuwid, hindi niya namalayang tumigas na pala ang panga niya. Hindi lahat ng hindi padalos-dalos ay pag-iwas. Alam ko, pero hindi rin lahat ng pagpipigil ay talino. Tahimik ang kasunod. Sa kusina, muling kumalansing ang kutsara. Pagkakataong sinamantala marahil ni Nanay Linda, para magmukhang hindi niya naririnig ang mas matagal nang tumitibok sa pagitan nila. Ilang sandali pa, tumayo si Daniel. Uuwi na ako, sabi nito. Hindi pa naman tayo tapos, mabilis na sabi ni Elisa. At sa bilis niyon ay narinig niya mismo ang pangangamba sa sariling boses. Hindi nga, sagot nito, pero baka wala na rin tayong masasabi ngayong maayos kung ipipilit pa natin. Gusto niya itong pigilan. Gusto rin niyang sabihing manatili muna. Uminom ng kape, hintayin lang lumamig ang pakiramdam nila. Ngunit alam niyang may mga gabi na ang pananatili ay hindi anyo ng paglalapit kundi paraan lamang para pahabain ang pagkairita hanggang may masabi kayong mahirap bawiin. Hinayaan niya itong magsuot ng sapatos sa may pinto. Bago tuluyang lumabas, humarap si Daniel sa kanya at nagsabi ng mahinahon, "Hindi ako galit sa'yo." Tumango si Elisa. "Hindi rin ako galit sa'yo." Ngunit pagkasara ng gate, alam niyang hindi iyon sapat na paglalarawan ng nararamdaman niya. Hindi siya galit kay Daniel, oo. Ngunit may galit na umiikot sa loob niya, na hindi makahanap ng malinaw na mukha. Sa pamilya ba niya iyon, sa sarili niyang pag-iwas, sa mismong anyo ng pag-ibig na kailangang laging makipagnegosasyon sa dangal ng angkan. Hindi niya malaman. Kinagabihan, hindi siya lumabas ng kuwarto maliban nang tawagin siya ni Nanay Linda para kumain. Tinola ang ulam, paborito niya dati kapag maulan. Ngunit halos hindi niya malasahan ang sabaw. Hindi rin marami ang sinabi ng nanay niya. May tampuhan ba? Tanong lang nito sa puntong tila hindi na nito matiis ang katahimikan. Wala po, sagot ni Elisa. Nag-usap lang. Minsan kasi, sabi ni Nanay Linda habang naghihimay ng manok sa plato, kapag lalaki na ang nagsasabi ng direksyon, hindi dapat masyadong tinutulak palayo. Hindi na siya nagtaka. Kahit matapos ang usapang iyon sa sala, kahit naroroon mismo ang manipis ngunit malinaw na sugat na iniwan ng panghihimasok ng mga kamag-anak, ang nakikita pa rin ng nanay niya ay ang panganib na baka mapagod si Daniel, hindi ang pagkaubos niya. Hindi ang hirap ng pakiramdam na parang ang bawat salita mo ay kailangang dumaan muna sa salaan ng kung ano ang ikakabango ng apelyido ninyo. Hindi ko po siya itinutulak, sabi niya. Minsan lang gusto ko ring maramdaman na pwede akong mag-isip ng hindi lahat may opinyon. Hindi mo naman mapipigilan ang opinyon ng tao, sagot ni Nanay Linda, pero mapipili mo kung alin ang papakinggan mo. Gusto sana ni Elisa iyong hawakan bilang payong pabor sa kanya. Ngunit sa boses ng nanay niya ay alam niyang kabaligtaran ang ibig sabihin. Para kay Nanay Linda, ang pipiliin ay iyong opinyong may kakayahang magpanatili ng kaayusan, kahit pa hindi iyon ang pinakamarangal sa loob ng sarili. At alin po ang sa tingin niyo dapat kong pakinggan? Tanong niya. Hindi nagtaas ng tingin si Nanay Linda, iyong hindi ka pagsisisihan sa huli, halos matawa si Elisa, napakalawak ng pangungusap na iyon. Maaaring gamitin upang hikayatin siyang magpakasal kaagad. Maaari ring gamitin upang sabihing huwag magmadali. Maaari ring ibig sabihin na piliin ang desisyong hindi ikakahiya sa harap ng ibang tao. Sa pamilya nila, talagang mahilig sila sa payong mukhang mabuti, ngunit walang pananagutan sa bigat kapag ikaw na ang nagkamali. Lahat naman may pagsisisi. Sabi niya, hindi ko po alam kung alin doon ang mas kakayanin ko. Hindi na sumagot si Nanay Linda. Ngunit bago matapos ang hapunan ay sinabi nitong tila biglang naalala lamang, darating si Kuya Amado sa isang linggo. May kaunting salo-salo sa bahay ni na Tita Mercy. Anniversary daw nila, napatigil si Elisa sa pag-inom ng tubig. Si Kuya Amado ang panganay sa magkakapatid ng nanay niya. Ang tiyuhing matagal nang nasa Cavite ngunit nananatiling may pinakamalakas na timbang sa mga usapang pampamilya dahil siya ang pinakamatanda at pinakasanay magbigay ng hatol na tunog patas, kahit hindi naman. Kailangan ba akong pumunta? Tanong niya. Magiging pangit kung hindi, sagot ni Nanay Linda agad, na para bang ang tanong ay hindi talaga tanong. Hindi na siya nagsalita. Sa loob-loob niya ay napagod siya bago pa man dumating ang araw na iyon. Sa mga sumunod na araw, pumasok siya sa trabaho na parang may bahagyang pananakit sa batok na hindi nawawala. Nagkukwenta siya ng hulog at penalty, nakikipag-usap sa mga kliyenteng laging may sariling paliwanag kung bakit nahuli sila sa bayad, at habang nakatingin sa monitor, ay may mga sandaling naiisip niyang napakalinaw pala ng mundo kapag pera ang pinag-uusapan.
May kulang, may sobra, may petsang susundin, may interes kapag hindi natupad. Hindi ito magaan, ngunit may kaayusang wala sa buhay niya. Sa pagitan ng mga tawag, minsan ay napapatingin siya sa phone niya. Hindi naman nawala si Daniel. Nagmemensahe pa rin ito, nagtatanong kung kumain na siya, nag-aabiso kapag pagod at matutulog ng maaga. Minsan ay nagpapadala ng larawan ng kape o maulang kalsada. Hindi iyon malamig, ngunit hindi rin katulad ng dati. Naroon ang pag-iingat ng dalawang taong parehong ayaw pang idiin ang isang sugat na sariwa pa ngunit parehong alam na hindi ito kusang maghihilom kung laging tatakpan lang. Minsan, sinisimulan niyang mag-type ng mas mahabang paliwanag na hindi niya gustong ipagpalit si Daniel sa pamilya, na hindi lang niya alam kung paano haharapin ang bigat ng lahat ng hindi nawawasak ang loob ng nanay niya, pero palagi niya ring binubura. Sa tuwing buburahin niya ang mga salitang iyon ay may bahaging magaan dahil naiiwasan ang mahirap na pag-uusap, at may bahaging lalong lumulubog dahil alam niyang iyon mismo ang ipinunto ni Daniel. Nasanay siyang hintayin kusa na lang lumipas ang mga bagay na dapat harapin. Isang gabi, pauwi na siya mula sa trabaho, nang maabutan siya ng ulan sa waiting shed. Tinawagan siya ni Daniel at tinanong kung nasaan siya. Dito lang sa tapat ng Mercury. Uulanin pa yata, sabi niya. Sunduin kita, sagot nito. Malapit lang naman ako sa area. Huwag na, basa ka rin. Elisa. May kung anong lambing sa paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya, hindi gaya ng mga nakaraang araw na palaging may manipis na pagitan. Hayaan mo na. Dumating si Daniel, makalipas ang 15 minuto, bahagyang basa ang balikat ng polo. Sumakay siya sa kotse nito at agad niyang naamoy ang kape at ulan, isang amoy na dati nakakagaan sa kanya. Tahimik sila sa unang ilang minuto. Tila pareho nilang sinusukat kung kaya bang magsimula sa ordinaryong pag-uusap o kailangan bang laging dumaan muna sa problemang nakaupo sa pagitan nila. Pagod ka? Tanong ni Daniel. Medyo. Kumain ka na? Hindi pa. Tumango ito. May lugawan sa kanto ng MacArthur. Gusto mo? Sa karaniwang araw, matutuwa siya roon. Simple, hindi ingrande, paborito nilang pareho. Ngunit dahil ilang araw na silang maingat, ang alok ay parang isang munting tulay na natatakot silang apakan ng buo. Sige, sabi niya. Sa lugawan, maingay ang electric fan at amoy luya ang hangin. Umorder sila ng lugaw na may itlog at tokwat baboy na hahatiin. Habang hinihintay ang pagkain, pinanood ni Elisa ang mga ilaw sa kalsada na dumudulas sa basang salamin. Miss Kita, sabi ni Daniel bigla, hindi dramatiko, hindi rin malungkot, parang simpleng tala lang ng isang bagay na matagal nang naroroon. Napatingin siya rito. Sa ilalim ng fluorescent light ay mukhang mas pagod ito kaysa dati. Hindi naman ako nawala, sagot niya, ngunit mahina ang boses niya dahil alam niyang hindi pisikal na pagkawala ang tinutukoy nito. Alam ko, sabi ni Daniel. Pero may bahagi mo na laging may hawak na preno kapag napupunta tayo sa seryosong usapan. Parang kahit nandyan ka, may kalahati sa'yo na nakatingin sa likod mo, sa bahay ninyo, sa sasabihin nila, hindi siya nakapagkaila, hindi rin siya nagtangkang magalit. Takot ako, sabi niya sa wakas, at sa mismong paglabas ng salita ay gumalaw ang kung anong matagal nang mahigpit sa dibdib niya. Hindi sa kasal, hindi sa'yo, doon sa gulo pagkatapos. Doon sa pakiramdam na kapag nagdesisyon ako, para sa sarili ko, may masasaktan na hinding-hindi aaminin na nasaktan sila, pero dadalhin nila iyon sa bawat tingin, bawat salo-salo, bawat pangungusap na parang wala lang. Tahimik na nakinig si Daniel. Nang dumating ang lugaw, hinayaan muna nilang ibaba ng tindera ang mga mangkok bago ito nagsalita. Takot din ako, sabi nito. Hindi sa pamilya mo, sa posibilidad na habang tumatagal, masasanay kang unahin ang pag-iwas sa gulo kaysa piliin ako. Matagal bago siya sumagot. Kumukuha siya ng sili sa maliit na platito, pero hindi naman niya inilagay sa lugaw. Kailangan lang marahil may hawak siya. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, sabi niya, na para sa akin, ang pag-iwas sa gulo minsan ay hindi dahil mahina ako. Iyon ang paraan ko para makatawid noon. Noon, ulit ni Daniel. Oo. Noong wala si Papa. Noong laging kinakapos. Noong si Nanay, konting mali lang ng isang tao sa pamilya, pakiramdam niya siya ang huhusgahan ng lahat. Natuto akong maging mahinahon para hindi na dumami ang bitbit. Hindi umimik si Daniel, hindi rin siya pinutol. Alam kong hindi makatarungan sa'yo na dala ko pa rin iyon hanggang ngayon, dagdag niya, pero hindi rin ganoon kadaling alisin. Hindi ko gustong alisin agad, sabi nito, gusto ko lang sanang malaman kung handa mo bang tignan iyon kasama ako. Hindi para itama kita. Para lang hindi ako laging nasa labas ng isip mo, kapag iyan ang kalaban mo.
Ang sagot na iyon ang nagpaluha kay Elisa. Hindi dahil malaki ang drama nito kundi dahil iyon ang unang pagkakataon sa maraming araw na may humawak sa problema niya, nang hindi minamaliit at hindi rin inaagaw sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ang ilalim ng mata, bago pa tuluyang tumulo, natawa pa siya ng kaunti sa sarili, nakakahiya. Kanino? Tanong ni Daniel, halos nakangiti na ngunit maingat pa rin, napailing siya, wala siyang maisagot dahil napakaraming maaaring sagot, sa tindera. Sa mga taong maaaring makakita, sa sarili niyang minsang naniniwalang, kaya niyang pamahalaan ang lahat basta hindi niya ito papangalanan. Kumain sila ng dahan-dahan. Hindi nawala ang problema pagkatapos ng usapang iyon, pero nagkaroon ito ng bahagyang mas malinaw na hugis. Pauwi, hinatid siya ni Daniel hanggang gate. Bago siya bumaba ng sasakyan, sinabi nito, pupunta ka ba sa anniversary ni na Tita Mercy? Napalingon siya. Sinabi pala ni nanay. Nag-text si Benjo kanina. Nangangamusta lang tapos nabanggit, sandaling natahimik si Elisa. Ayoko, pero pupunta ka. Hindi iyon tanong. Oo. Tumango si Daniel. Pupunta rin ako kung gusto mo. Gusto ko, sabi niya agad, at sa pagkadali ng sagot ay naramdaman niyang may kung anong umusad sa loob niya. Pero ayokong pumunta ka para lang maging panangga. Hindi, sagot nito, pupunta ako bilang bahagi ng buhay mo. Magkaiba iyon. Sa buong linggong sumunod, hindi naman naging hayagang magaan ang pakiramdam niya, ngunit may ilang sandaling mas nakakahinga siya. Nag-text siya kay Daniel ng mas mahaba kaysa nakaraang mga araw. Pinuntahan siya nito isang beses sa labas ng opisina para mag-abot lang ng turon at 5 minutong usap sa tabi ng eskinita. Nakipagbiruan pa siya kay Benjo habang nag-aayos ng sirang rice cooker. Sa ganitong maliliit na tagpo niya minsan nadarama na posible namang normal ang buhay, na baka nga pwede pang mapaghiwalay ang pagmamahal at ingay ng angkan kung sapat ang tiyaga at sapat ang tapang. Ngunit sa bawat saglit ng ginhawa ay may kasama ring paalala. Isang umaga, nadatnan niyang kausap ni Nanay Linda si Tita Mercy sa telepono, at nang pumasok siya sa kusina, ay kaagad humina ang boses ng nanay niya. Nang ibaba nito ang tawag, sinabi nitong casual lang, baka gusto ni Tita Mercy na ikaw ang tumulong sa pag-aayos ng mesa sa anniversary. Marunong ka raw kasi tumingin ng presentable. Hindi na kailangang magtanong kung bakit muli na namang sa kanya ipinapasa ang tungkuling tiyaking maayos ang itsura ng okasyon. Sa pamilya nila, ang pagiging maasikaso ng isang babae ay madaling nagiging obligasyong tiyaking walang sabit ang buong palabas. Hindi ko po alam kung makakaaga ako, sabi niya. May trabaho pa, Sabado iyon. May kailangan akong tapusin. Narinig niya ang sariling boses at alam niyang hindi iyon lubos na totoo. Ngunit hindi rin naman kasinungalingan sa paraang makitid ang pakay. Ang totoo, ayaw lang niyang dumating ng maaga sa bahay ni na Tita Mercy at muling ilagay sa posisyong maging tahimik na kasangkapan sa isang pagtitipong alam niyang may sariling agenda bukod sa anibersaryo. Napabuntong hininga si Nanay Linda, lagi mo na lang pinapahirapan ang simple. Simple po ba talaga iyon? Napatanong siya, umangat ang ulo ng nanay niya, sandali silang nagtitigan. May mga laban sa pamilya na hindi sumasabog sa taas ng boses. Nasa paraan ito ng pagtingin ninyo sa isa't isa, kapag pareho ninyong alam na hindi na sapat ang dating mga paliwanag. Hindi ko alam kung bakit kailangang lahat ng bagay ay may masamang basa sa'yo ngayon, sabi ni Nanay Linda. Dahil po siguro, sagot ni Elisa, at maingat siyang humawak sa bawat salita, hindi naman talaga lahat ng bagay ay simpleng ginagawa para lang sa okasyon. Hindi sumagot ang nanay niya. Ngunit sa buong araw na iyon ay naging matipid ito sa salita, at sa katahimikang iyon ay may halong tampo at pagod na tumagos din kay Elisa. Sa kabila ng lahat, hindi niya kayang itanggi na may bahaging naaawa siya kay Nanay Linda. Lumaki rin itong nakasaloob sa parehong uri ng pamilya, marunong ding magbasa ng tingin ng mga tao, takot ding maiwan sa kwento bilang nanay na hindi marunong mag-ayos ng anak. Minsan, naiisip ni Elisa na baka kung hindi nito dinala ng buong buhay ang bigat ng reputasyon, baka iba rin ang paraan ng pagmamahal nito. Ngunit ang ganoong pag-unawa ay hindi sapat na lunas. Habang papalapit ang Sabado, lalo niyang naramdaman ang pagsikip sa dibdib, hindi naman dahil may inaasahan siyang malaking eksena. Sa totoo lang, mas kilala niya ang pamilya nila kaysa doon, walang sisigaw, walang direktang hihingi ng sagot sa harap ng handa. Sa halip, ang mga bagay ay mangyayari sa paraan nilang mas pamilyar, sa pagkakaupo kung sino ang katabi ng sino, sa kung kaninong pangalan unang babanggitin kapag pinag-uusapan ang susunod na magandang balita. Sa kung ilang ulit sasabihin ng isang tiyahin na panahon na parang biro,
sa kung paanong ang buong gabi ay mababalot ng pakiramdam na may hinihintay ang lahat, ngunit walang gustong umako na may hinihintay nga. Sabado ng hapon, nagbihis siya ng mas maayos kaysa karaniwan, ngunit hindi enggrande, cream na blouse, maitim na slacks, simpleng hikaw, buhok na itinali lamang sa mababang ponytail. Nang makita siya ni Nanay Linda ay tumango ito, waring nasiyahan na kahit paano ay hindi siya darating na mukhang may dalang hinanakit. Dumating si Daniel ilang minuto bago sila umalis, naka-long sleeves na kulay asul, dala ang isang maliit na kahon ng cake na ipinabili raw ng nanay niya. Sa pintuan pa lang ay napansin na ni Elisa ang bahagyang higpit sa panga nito. Hindi na niya tinanong, marahil ito rin ang paraan ni Daniel ng paghahanda, ang magmukhang maayos habang kinukumbinsi ang sariling huwag mapikon ng maaga. Pagdating nila sa bahay ni na Tita Mercy, maliwanag ang bakuran, may ilaw na dilaw na nakapulupot sa canopy, may maagang tugtog ng love songs mula sa speaker, at may mga tiyahing nakaayos ang buhok, na para bang kasali sa programa ang paghahambing ng kinis ng buhay. Halos sabay-sabay ang mga pagbati, halik sa pisngi, tawa, usisang oy, dumating na kayo, at sa loob lamang ng ilang minuto ay naramdaman ni Elisa ang dati na namang paglipat ng sarili niya sa bersyong sanay sa ganitong mga pagtitipon, magalang, nakangiti, alerto sa bawat kanto ng usapan. Ipinakilala muli si Daniel sa mga kamag-anak na ilang beses na rin naman itong nakilala, dahil sa pamilya nila. Ang paulit-ulit na pagpapakilala ay hindi tanda ng pagkalimot kundi paraan ng pagsasaad ng antas, narito pa rin siya, kasama pa rin siya, maaari pa rin siyang usisain. Napaupo sila malapit sa mesa ng matatanda na agad niyang kinutuban. May mga pamangking naglalaro sa gilid, may mga lalaking may hawak ng beer kahit hindi pa nagsisimula ang formal na kainan. At sa gitna ng lahat ay si Tita Mercy, magaan ang kilos, masigla ang boses, ngunit sa bawat ikot niya sa mga bisita ay para bang inayos din niya ang posisyon ng mga tao sa kwento ng gabing iyon. Hindi naman kaagad tungkol sa kanila ang usapan. Nagmula muna sa presyo ng sibuyas, sa pinsang paalis pa Japan, sa kapitbahay na nagpaayos ng bubong, sa bagong motor ng anak ni Kuya Amado. Ngunit, gaya ng inaasahan ni Elisa, pagdating ng oras na medyo busog na ang lahat at nagiging mas maluwag ang dila sa matatamis na biro, dahan-dahang lumapit ang usapan. Elisa, sabi ni Kuya Amado mula sa dulo ng mesa, boses na mabigat kahit hindi naman malakas, ikaw na yata ang susunod naming aasahan ah. Nagtawanan ang ilan, hindi malakas, iyong tawang sapat lang para sabihin na biro ito at kasabay na ipaalam na hindi ito lubos na biro. Ngumiti si Elisa, iyong ngiting may distansiya, marami pa pong mas mauuna, hindi sa edad, sagot ni Tita Mercy, sabay tingin kay Daniel, sa tibay ng samahan. Oo nga, sa kabilang dulo. May nagbanggit ng sayang ang panahon, may isa pang nagsabi ng, kapag matino na, huwag nang pakawalan, pinagmasdan ni Elisa ang plato niya. May atsara, may kaunting lumpiang Shanghai, may bakas ng sauce sa kanin. Napakalinaw ng mga bagay na nasa harap niya, marahil dahil ayaw niyang tingnan ang mga mukha sa paligid. Nararamdaman niyang tuwid ang likod ni Daniel sa tabi niya, iyong tayong magalang na halos hindi gumagalaw kapag alam mong mas mainam munang huwag magpakita ng inis. Hindi naman po karera iyan, sabi niya ng dahan-dahan, tahimik ng kaunti ang mesa, hindi iyon bastos, hindi rin malambing. Sapat lang upang huminto ng bahagya ang daloy. Hindi nga, sagot ni Kuya Amado, pero may tamang oras ang lahat, lalo na sa mga bagay na iniingatan. Naroon na naman ang salitang mukhang marangal, at may sariling kakayahang gawing obligasyon ang halos kahit ano, iniingatan. Iniingatan ba talaga sila? O iniingatan lamang ang bersiyong maipapakita ng pamilya sa labas? Naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang kamay ni Daniel sa ilalim ng mesa, hindi hinawakan ang kamay niya ngunit inilapit, na para bang handang mag-alok kung kailangan, hindi niya ito kinuha. Hindi rin siya lumayo. Ang mahalaga po siguro, sabi ni Daniel sa wakas, mahinahon, kapag nagdesisyon kami, desisyon namin pareho. Hindi pa man lubusang bumabalik ang katahimikan sa mesa ay alam ni Elisa na narinig ng lahat ang diin sa kami. Hindi naman iyon nakikipag-away. Ngunit sapat iyong paalala na may hangganan ang pag-aari ng pamilya sa usapang iyon. Siyempre naman, mabilis na sabi ni Tita Mercy. Ngunit sa bilis ng sagot nito ay lalo lang luminaw kung gaano niya gustong pakalmahin ang anumang himig ng pagtutol. Nag-aala lang naman kami. Paulit-ulit na salita, paulit-ulit na balot, paulit-ulit na anyo. Napatingin si Elisa kay Daniel. Hindi ngumiti ang lalaki, hindi rin nagmatigas ang mukha.
Sa halip ay nanatili itong payapa sa paraang lalong nagpapakita kung gaano ito nagpupursiging manatiling maayos para sa kanya. At sa mismong sandaling iyon ay may bahagi sa loob ni Elisa na biglang napagod hindi sa mga kamag-anak kundi sa sarili niyang pagkaipit. Sapagkat habang ang lahat ay nagsasalita ng pag-aalala, tibay ng samahan, tamang oras, at maayos na pagdedesisyon, siya lamang ang hindi pa ring tuwirang nakapagsasabi ng isang pangungusap na walang pasikot-sikot, na hindi siya bagay pagsang-ayunan o pagtsismisan o iayos para sa kanilang ginhawa. Ngunit ang pangungusap na iyon, kapag sinabi niya, ay hindi lamang tatama kina Tita Mercy, tatama rin kay Nanay Linda, tatama sa lumang paraan ng pamumuhay ng buong angkan. Tatama rin sa bahagi ng sarili niyang matagal nang umaasa, na baka pwede pang makalusot ng walang direktang pagsalungat. Sa pag-ikot ng gabing iyon, nagpatuloy ang kainan, ang pagbubukas ng cake, ang sapilitang pagpapakuha ng litrato. Tumayo sila ni Daniel sa likod ni na Tita Mercy at Tito Nestor, habang may sumisigaw ng lapit pa, lapit pa. At habang nakatingin sa kamera ay naisip ni Elisa, na sa mga ganitong larawan nagsisimula minsan ang mga kwentong pagkaraan, ay ipapasa ng pamilya bilang ebidensya ng maayos na samahan. Tingnan mo, kumpleto tayo, masaya tayo, walang problema rito na hindi kayang takpan ng tamang ngiti. Ngunit nang pumikit ang flash at bumaba ang kamay ng kumukuha ng larawan, naramdaman niyang hindi na niya kayang tumagal sa gayong anyo nang hindi man lang kumikibo sa sarili. Nang makakita siya ng sandaling walang masyadong nakatingin, mahina niyang sinabi kay Daniel, "Samahan mo ako sa labas." Lumabas sila sa gilid ng bahay, sa makitid na daanan sa pagitan ng dingding at bakod kung saan may sampayan at ilang paso ng gumamela. Mula roon ay rinig pa rin ang tawanan sa loob, ngunit mas malamig ang hangin at mas madilim ng kaunti. "Ayos ka lang?" tanong ni Daniel. Hindi siya agad sumagot. Humawak muna siya sa malamig na gilid ng konkretong lababo sa likod bahay. "Hindi ko na kayang umupo roon na parang normal lang ang lahat," sabi niya. "Hindi ko lang alam kung ano ang tamang gawin na hindi magiging ibang klase na namang kwento." "Hindi na natin kontrolado ang kwento nila," sagot ni Daniel. "Alam ko," sabi niya. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon ay malinaw ang boses niya, kahit mahina, pero baka kontrolado ko na kung ano ang hindi ko napapayagan. Nilingon siya ni Daniel. Hindi ito agad nagsalita, at sa panandaliang katahimikang iyon ay naramdaman ni Elisa ang kabang hindi nakahahadlang, kundi nagtutulak. Sa loob ng bahay, may pumalakpak para sa kung anumang biro. Sa bakuran, may batang tumakbo at muling bumalik sa liwanag. Ang mundo ay nanatiling karaniwan sa paligid nila. Ngunit sa loob niya ay may dahan-dahang tumitibay na hindi pa man lubos na desisyon, hindi pa man tapang na walang panginginig. Ngunit hindi na rin ang lumang ugaling hayaang ang iba ang magsaayos ng posisyon niya sa sarili niyang buhay. Kapag bumalik tayo sa loob, sabi niya, "Ayokong iwan mo akong sumalo ng mag-isa sa mga parinig." "Hindi kita iiwan," agad na sagot ni Daniel. "At ayoko rin kailangan pa nating magpaliwanag na parang may utang tayong update." "Hindi rin tayo magpapaliwanag," sabi niya, at nang sabihin niya iyon ay may kakaibang ginhawa at takot na sabay pumasok sa dibdib niya. Dahil ang mga salitang iyon ay simple lamang, ngunit alam niyang may katapat na presyo kapag binalik nila sa loob. Sandali siyang tumingin sa bintanang bukas, sa silweta ni na Tita Mercy at Kuya Amado na abala sa pag-asikaso ng mga bisita. Naalala niya ang mukha ni Nanay Linda sa hapag. Iyong pag-iingat nitong huwag mahalatang kinakabahan sa tuwing napupunta sa kanila ang usapan. Naalala niya ring sa kabila ng lahat, mahal niya ang mga taong iyon. Iyan marahil ang pinakamasakit, na ang paglaban ay hindi kailanman kasing linaw ng laban sa lubos na masama. Kadalasan, ang nilalabanan mo ay yaong mga taong minsan ding nagluto para sa iyo, nag-abot ng pamasahe, nag-alaga sa lagnat mo, at sa parehong mga kamay ding iyon ay hinubog ang hawalang hindi mo napansing isinukat sa iyo. "Babalik tayo," sabi niya sa huli. Pero hindi na pareho. Hindi siya sigurado kung narinig ni Daniel sa pangungusap na iyon ang lawak ng ibig niyang sabihin. Marahil hindi pa niya ring ganap na alam. Ngunit nang sabay silang pumasok muli sa liwanag ng sala, at tumingin sa kanilang direksyon ang ilang pares ng mata, na sanay magbasa ng kilos, hindi na yumuko si Elisa para umiwas. Hindi rin siya ngumiti ng higit sa nararapat, naupo siya sa tabi ni Nanay Linda. Ramdam ang bahagyang pagtingin nito sa kanya, at nang muling bumalik sa direksyon nila ang biro ni Tita Mercy na, "Oh, baka kami na lang talaga ang magtakda ng petsa, para matapos na." Huminga si Elisa ng dahan-dahan at inangat ang ulo. Handa nang sagutin hindi lamang ang biro kundi ang mahabang ugaling nakatago sa likod nito.
Habang sa loob niya ay sabay na tumitibok ang takot at ang bagong uri ng linaw na minsan lang dumarating kapag wala ka ng mapaglagyan ng dating sarili ng mapaglagyan ng dating sarili. Tita, sabi niya, at sa mismong unang pantig pa lang ay huminto ang ilang maliliit na ingay sa paligid hindi ganap. Hindi sabay-sabay, ngunit sapat para maramdaman niyang ang susunod niyang sasabihin ay lalampas na sa karaniwang lambing at biro na nakasanayan ng pamilya nila. Kapag may petsa po kaming gustong sabihin, kami na lang ni Daniel ang magsasabi, walang sigaw sa boses niya, hindi rin ito malamig. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagbigkas niya ng kami na tila hindi na nag-aalok ng puwang para ipaubaya iyon sa mas nakatatanda. At sa mesa kung saan ilang ulit nang inikot ang usapan na parang paglalaro lamang, naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng hangin. Nagtawanan pa rin ang ilan. Iyong mga taong sanay saluhin ang hindi komportableng sandali sa pamamagitan ng tawang pwedeng ipagkibit balikat kapag may nasaktan. Ay, syempre naman, mabilis na sagot ni Tita Mercy, nakangiting para bang walang anumang nagbago. Nagbibiro lang kami. Alam ko po, sabi ni Elisa, at nang marinig niya ang sarili niyang boses na hindi bumibigay sa pag-urong, may kakaibang panginginig na gumapang mula sa sikmura hanggang lalamunan niya. Pero minsan po kasi, kapag paulit-ulit, hindi na rin siya nagiging biro. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagtawanan ang mga nasa dulo ng mesa. Hindi rin naman naging tahimik ng lubos ang buong bahay, may nagpatugtog pa rin ng mas malakas na music sa bakuran, may batang humingi ng ice cream akarim, may sumigaw sa kusina kung nasaan ang dagdag na plato. Ngunit sa mismong paligid ng mesa nila ay may bahagyang paghinto. Isang munting paglayo ng mga tao sa dati nilang gawi na para bang nakita nilang may hangganan pala ang salitang madalas nilang gamitin nang hindi sinusukat ang bigat. Hindi siya agad tumingin kay Nanay Linda, ngunit ramdam niyang nakatingin ito sa tagiliran niya. Si Kuya Amado ang unang nagsalita, boses na mabagal at tila sinasadyang panatagin ang anyo ng sitwasyon. Wala namang may gustong manghimasok, sabi nito. Nagsasalita lang kami bilang pamilya. Sa ibang gabi, sa ibang bersyon ng sarili niya, marahil ay doon na siya titigil. Sasapat na sa kanya ang bahagyang pagtulak, hahayaan na lamang na makabawi ang mga matatanda ng marangal na paglabas, at uuwi siyang may pakiramdam na kahit paano ay may nasabi siya. Ngunit nang marinig niya ang linyang iyon bilang pamilya parang may kung anong luma at matigas na gumalaw sa loob niya. Ang mismong pariralang iyon kasi ang madalas gamitin sa buhay nila upang gawing kabutihan ang mga bagay na nag-iiwan ng gasgas. Bilang pamilya, kailangan mong magparaya. Bilang pamilya, huwag nang magdamdam. Bilang pamilya, intindihin mo na lang. Bilang pamilya, ayusin mo ang sarili mo para hindi tayo mapahiya. Hindi niya gustong balewalain ang kahulugan ng pamilya. Alam niyang sa mga kakapusan at sakit ng mga nakaraang taon, ito rin ang salitang nagdala ng pagkain, ng pamasahe, ng mga pabor at utang na loob na hindi naman lahat masama. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay napakalinaw din sa kanya kung ilang ulit nang nagamit ang parehong salita para paliitin ang espasyo ng isang tao sa sarili niyang buhay. Iyon nga po, sabi niya, mas mahina na ngunit hindi umurong, dahil pamilya tayo. Sana alam din ninyo kung kailan dapat tumigil. Wala pa ring sumigaw. Si Tita Mercy ay tumawa ng maliit, iyong tawang ipinangtatakip sa pagkaasiwa. Naku, napakaseryoso naman. Ngunit napansin ni Elisa na hindi na ito muling nagbiro tungkol sa petsa. Ilang minuto pa, unti-unting bumalik ang ingay sa paligid sa dati nitong daloy. May nagpalit ng kanta. May tumawag sa mga lalaki para magtagay ulit. May pinsang nagpakita ng bagong litrato ng anak sa cellphone, ngunit para kay Elisa, hindi na pareho ang pakiramdam ng mga bagay. Habang kumakain ang iba ng tirang cake at ang ilang tiyahin ay umuusog sa isa pang paksa, na sapat na ligtas para maipagpatuloy ang gabi. Nakaupo siya ng tuwid, ramdam ang pagkapagod sa likod ng mata, at ang bahagyang pagluluwag sa dibdib na may kasamang takot. Hindi kasi lahat ng pagsasalita ay agad nakakagaan. Minsan, pagkatapos magsalita, saka mo palang nararamdaman ng buo ang presyo ng ginawa mo, hindi pa sa naging reaksyon ng iba, kundi sa kaalaman na hindi ka na makakabalik sa eksaktong paraan ng dating pakikisama. Pag-uwi nila, hindi marami ang sinabi ni Nanay Linda sa loob ng sasakyan. Nasa likod si Elisa at Daniel, at sa harap si Benjo na kinuha pa nila mula sa bahay matapos ang overtime nito. Antok at walang masyadong idea sa mga nangyari bukod sa halatang may masikip na katahimikan sa pagitan ng mga nakatatanda. Sa radyo ay may mahinang awit, ngunit halos hindi na niya marinig. Nakatitig siya sa mga ilaw sa labas, sa tuloy-tuloy na pagdaan ng gasoline station, ng saradong botika, ng karinderyang may natitirang 2 customer sa plastik na mesa.
Katabi niya, hindi gumagalaw si Daniel maliban sa paminsan-minsang paghagod ng hinlalaki sa gilid ng sariling telepono. Hindi nila kailangang mag-usap agad. Sa katahimikang iyon, may kakaibang pakiramdam ng pagkakampi na hindi kailangang pangunahan ng paliwanag. Ngunit naroon din ang kaalaman na may haharapin pa pagdating sa bahay, at malamang ay hindi si Daniel ang una roon, tama siya. Pagkapasok pa lamang nila sa bahay, matapos magpaalam si Daniel at magpasalamat ng maayos kay Nanay Linda para sa pagsabay, saka lang ito nagsalita habang isinusuot ni Elisa ang tsinelas sa may pinto. Kinailangan mo ba talagang gawin iyon sa harap ng lahat? Hindi galit ang tono. Mas mapanganib pa nga dahil hindi iyon pumutok. Lumabas itong malamig, pigil, ang uri ng boses na ginagamit ng mga taong alam nang may ikinapahiya sila, ngunit ayaw pang aminin na sila man ay nasaktan. Hindi agad sumagot si Elisa. Naroon pa si Benjo sa sala, nag-aalis ng ID lace at humihikab. Tumingin ito sa kanilang dalawa, naramdaman ang kung anong nasa ere, at dahan-dahang pumasok sa kwarto nang walang komento. Kung hindi ko ginawa, sagot ni Elisa pagkaraang magsara ang pinto ng kuya niya, walang titigil. Hindi naman siguro kailangan sa ganoong paraan. Anong paraan? Iyong parang pinapahiya mo sila, halos mapatawa siya, ngunit pinigilan niya. Ang bilis, naisip niya, ang bilis laging umusad ng timbang ng hiya mula sa pinanggalingan patungo sa taong tumutol. Hindi nakakahiya ang paulit-ulit na pambubuyo sa harap ng mesa, nakakahiya ang tumigil ka at nagsabi na sapat na. Hindi ko sila pinahiya, sabi niya. Nagsalita lang ako. Sa harap ng lahat. Nasa harap din naman ng lahat iyong sinabi nila, napahawak si Nanay Linda sa sandalan ng upuan. Iba pa ring iyon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa sariling nanay ang bagay na sa tingin niya ay napakalinaw. Na hindi mo maaring hilinging pribado at malumanay ang pagtatanggol sa sarili kung ang panggigipit ay laging nakabalot sa pagtitipon at mga biro at mga sandaling imposibleng sagutin ng tuwid nang hindi ka magmumukhang walang galang. Ngunit alam din niyang hindi iyon laging malinaw para sa isang taong tulad ni Nanay Linda, na halos buong buhay ay ginugol sa pag-aayos ng tono upang hindi magkapunit ang tela ng pamilya. Ma, sabi niya, pinipili ang salita, ilang beses na nila iyong ginagawa, hindi naman ako sumagot dati. Ngayon lang, at hindi pa rin ako bastos. Tumawa ng maiksi si Nanay Linda, hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil iyon marahil ang paraan nitong pigilan ang pagtaas ng boses. Iyan ang hirap sa iyo ngayon, ang akala mo dahil hindi ka sumigaw, hindi ka na nakasakit. Tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo, hindi dahil sa linya mismo, kundi dahil may bahagi si Elisa na agad sumang-ayon. Totoo naman, hindi nga siya sumigaw, ngunit may alam din siyang hindi mabubura agad sa ginawa niya ngayong gabi, ang pagkaputol ng nakasanayang daloy. Ang paglantad sa mga kamag-anak na hindi na siya iyong dati nilang maaayos sa pamamagitan ng biro. Ngunit ang pagtanggap sa katotohanang nakasakit siya ay hindi automatikong nangangahulugang mali siya. Iyon ang pinakamahirap dalhin, ang pagkaalam na minsan, ang tama ay hindi malinis. Kung nasaktan sila, sabi niya sa wakas, hindi ko rin po ginusto, pero hindi ko rin po gustong manatiling tahimik para lang komportable sila. Hindi lahat ng komportable ay masama, sagot ni Nanay Linda, at hindi lahat ng pagtutol ay matapang. Bigla siyang napatingin dito ng tuwid. Sa boses ng nanay niya ay wala namang panglalait, ngunit naroroon ang matagal ng paniniwala ng isang taong masyadong malalim ang utang sa kaayusan. Para kay Nanay Linda, ang pagpigil sa sarili ay hindi lamang takot, iyon din ang anyo ng disiplina, ng pagrespeto, ng pakikisama na matagal nang nagsalba sa kanila sa mga panahong mas wala silang kakayahang pumili. At dahil mahal niya ang nanay niya, dahil alam niyang ang paraan nito ng pagtingin sa mundo ay hindi ipinanganak sa pagiging masama, kundi sa mahabang pagsasanay mabuhay ng walang puwang para sa luho ng sariling damdamin. Hindi niya ito matuluyang maitulak palayo bilang simpleng kontrabida. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mas masakit ang alitan nila. Pagod na po ako, sabi niya, at hindi niya iyon ginamit bilang pag-iwas. Pagod na nga siya, sa biyahe, sa gabi, sa pagpigil sa luha at puot at hiya ng sabay. Bukas na lang po tayo mag-usap. Hindi na siya pinigilan ni Nanay Linda. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa kwarto ay narinig niya itong magsalita. Hindi na kasing tigas ng nauna. Halos sa sarili na lang, hindi mo alam kung gaano kahirap buuin ulit ang respeto kapag nabasag. Hindi siya lumingon. Sa loob ng kwarto, umupo siya sa gilid ng kama at hinayaang pumatak ng tahimik ang ilang luhang buong gabi niyang pinigil. Hindi dahil pinagsisisihan niya ang ginawa. Hindi rin dahil gusto niyang bawiin.
Umiiyak siya marahil dahil ngayon pa lang siya tinamaan ng buo ng katotohanang ang anumang desisyon niyang gawin para sa sarili ay laging may tatamang bahagi sa nanay niyang matagal nang kumakapit sa pag-asang ang maayos na. Pagkakasunod-sunod ng buhay ng mga anak ay siyang tutubos sa mga kahihiyang tiniis nito noon. Kinaumagahan, tahimik ang bahay, maagang umalis si Benjo para sa shift. Nag-iwan lamang ng tasa sa lababo at mensaheng may tira pang pandesal na nakadikit sa rice cooker. Si Nanay Linda ay nasa likod bahay, nagdidilig ng halaman sa paraang halos hindi nagkakaboses ang tabo sa sahig. Lumabas si Elisa nang naka-t-shirt lang at mahinang bumati ng umaga po. Sumagot ang nanay niya, ngunit pareho nilang ramdam ang pangingitim ng isang bahaging hindi pa napag-uusapan. Nagtimpla siya ng kape, sinandok ang tira pang corned beef, at habang naghahalo ng asukal ay naisip niyang marahil ito ang madalas hindi nakikita sa mga desisyon tungkol sa dangal at pamilya. Hindi iyong malalaking eksena, kundi ang mahahabang umaga, pagkatapos. Iyong kailangan pa rin ninyong mag-abot ng toyo sa hapag. Magtanong kung may labada, magpaalala ng bayarin, kahit may bagay na nabago na sa pagitan ninyo. Bandang 9:00, nag-message si Daniel, gising ka na. Ayos ka ba? Tinitigan niya ang screen ng matagal, bago sumagot ng, gising na. Medyo pagod lang. Ikaw? Halos agad dumating ang reply. Okay. Kung gusto mong lumabas mamaya, sunduin kita. Hindi niya alam kung gusto niyang lumabas o gusto niyang manatili sa bahay para huwag gawing masyadong lantad na tumatakas siya sa bigat ng katahimikan sa loob. Ngunit alam din niyang kung magpapakulong siya sa sarili niyang pag-aalangan, muling iikot ang lahat sa dati. Sige, sagot niya. Hapon, magkape tayo. Dinala siya ni Daniel sa maliit na cafe sa tabi ng hardware store sa bayan. Hindi espesyal, may amoy na pinaghalong espresso at bagong walis, ngunit tahimik at hindi madalas puntahan ng mga kakilala nila. Umupo sila sa sulok na may tanaw sa kalsada. Tahimik muna silang dalawa habang naghihintay ng order. Hindi na bago sa kanila ang katahimikan, ngunit may pagkakaiba ngayon, hindi ito hungkag, para itong pirasong tela na kapwa nila hinahawakan, hindi para takpan ang problema kundi para tiyaking may mahahawakan kahit pa hindi pa malinaw kung paano ito tatahiin. Kumusta si Mamo? Tanong ni Daniel matapos ilapag ang kape. Napangiti si Elisa ng kaunti dahil hindi na nito kailangan pang tukuyin kung sinong ang tinutukoy. Tahimik, sabi niya. Mas masahol minsan kaysa sermon. Tumango si Daniel. Naka-text din sa akin si Tita Mercy kagabi. Napatingin siya agad. Ano sabi? Ingat daw ako sa pagdadala ng sitwasyon. Na naiintindihan naman daw nila ang kabataan, pero mahalaga raw mapanatili ang respeto. Hindi niya napigilang mapailing. Ang galing nilang gumamit ng salita na parang sila ang inaapakan. Oo, sagot ni Daniel, ngunit wala itong pait sa boses. Mas pagod kaysa galit. Saglit silang natahimik. Sa kabilang mesa, may dalawang estudyante na naghahati ng fries habang nagre-review sa index card. Sa kalsada, may humintong delivery truck. Ang mundo ay nanatiling payak sa labas ng sarili nilang gusot, at minsan ay nakakatulong iyon. Minsan naman lalo nitong ipinapakitang ang pinakamabibigat na problemang dinadala ng tao, ay kadalasang walang anyong dramatiko sa mata ng iba. May nagsabi sa akin si nanay kagabi, sabi ni Elisa, na hindi ko alam kung gaano kahirap buuin ulit ang respeto kapag nabasag. At sa tingin mo? Hindi ko alam, sabi niya, at iyon ulit ang pinakatotoo. May bahagi sa akin na gustong sabihin kung respeto ang nababasag sa isang simpleng pagtigil sa panghihimasok. Baka hindi naman talaga iyon respeto, pero may bahagi rin sa akin na alam kung gaano kahalaga sa kanya iyong pakiramdam na maayos pa tayo sa mata ng pamilya. Hindi siya agad sinagot ni Daniel, tinitigan nito ang usok ng kape na bahagyang humihina sa ibabaw ng tasa. Pwede bang pareho kayong may punto at pareho ring may dala, sabi nito sa huli, hindi dahil may tama siya, ibig sabihing mali ka na, hindi rin dahil tama ka, wala na siyang sugat. Umupo siya ng bahagya paatras at pinanood ang sarili niyang mga daliri sa baso. Minsan naiisip niyang iyon ang dahilan kung bakit hindi niya magawang piliing basta na lang kampihan ng buo ang sariling galit, dahil kahit gaano siya nasasakal sa paraan ng pamilya nila. Alam niyang ang mga taong iyon ay hindi lamang bastos at mapanghimasok, may mga sarili rin silang takot, sarili ring panukat sa kahihiyan. Sariling mga sugat na tinakpan sa loob ng maraming taon gamit ang parehong ideya ng dangal, na ngayon ay nakakasakal sa kanya. Ngunit ilang ulit niya nang pinapaalala sa sarili ang pag-unawang iyon, at ilang ulit din niyang napatunayang hindi sapat ang pag-unawa para pababain ang sakit kapag ikaw na ang laging inaasahang umayos.
Pagod na akong laging umintindi, sabi niya. Pero kapag hindi ako umintindi, parang ako na agad iyong masama. Hindi ka masama, sabi ni Daniel. Pagod ka lang na mas matagal nang binabali ang sarili kaysa sinasabi. Tiningnan niya ito, walang bahid ng pagdidiin sa mukha nito, ngunit may lungkot na hindi niya maiwasang mapansin. At ikaw? Tanong niya. Hindi ka ba napapagod? Napangiti ito ng maliit, iyong ngiting hindi masaya ngunit may lambing. Napapagod. Lalo na kapag pakiramdam ko kalaban ko ang isang bagay na hindi naman tao, parang buong paraan ng pamumuhay nila. Baka nga ganoon. Pero hindi ibig sabihin susuko. Sa simpleng sagot na iyon ay may kung anong tumiklop sa loob ni Elisa, hindi kapayapaan, hindi pa, ngunit isang uri ng malumanay na pagkilalang may taong handang manatili kahit hindi pa maayos ang daan. Hindi niya gustong abusuhin iyon. Iyon marahil ang una niyang naisip kasunod ng ginhawang dala ng presensya ni Daniel. Ang takot na baka masyado siyang masanay na nandyan ito kahit pa palagi siyang mabagal at balang araw ay mapagod din. Hindi kita gustong laging hinihila sa gulo ng pamilya ko, sabi niya. Kasama iyon sa'yo, sagot ni Daniel. Hindi ko sinasabing gusto ko, pero hindi rin kita gusto ng hiwalay sa lahat ng pinanggalingan mo na parang pwede kitang pitasin lang. Hindi niya mapigilang mapatawa ng mahina. Ang pangit pakinggan ng pitasin, pero gets mo. Gets ko. Natahimik sila uli, mas magaan ng kaunti. Bago sila umalis sa cafe, sinabi ni Daniel ng tila pinag-isipan na sa buong maghapon ngunit ngayon lang inilapag ng buo. Hindi ko kailangang mag-propose bukas. Hindi ko rin kailangang maghintay habang buhay, na parang bawal akong humingi ng malinaw. Ang gusto ko lang sana, tayo ang magtakda kung paano. Matagal bago siya tumango, hindi dahil ayaw niya kundi dahil may bigat ang pagsang-ayon na iyon. Ang magsabing tayo ang magtakda ay maganda lamang pakinggan, kung hindi mo aalalahanin ang lahat ng sasalungat. Ngunit sa puntong iyon ay napagod na siyang gamitin ang takot bilang kapalit ng sagot. Sige, sabi niya, tayo. Hindi sila gumawa ng plano roon mismo. Wala silang inilatag na petsa, wala ring dramatikong pangakong mula ngayon ay wala nang pakialam sa sasabihin ng iba. Sa halip, umuwi siyang may baon na mas simple at marahil mas mahirap, ang kailangang magsimula siyang magsalita ng tuwid kahit sa loob ng bahay, hindi lamang kapag napipilitan sa harap ng mesa ng mga kamag-anak. Kinagabihan, nadatnan niyang nagbabalat si Nanay Linda ng sayote sa kusina. Tahimik itong tumingin sa pagpasok niya. Kumain ka na? Tanong nito. Hindi pa po. Tulong ako. Kumuha siya ng isa pang kutsilyo at umupo sa tapat, pinaliit ang hiwa ng sibuyas nang hindi tumitingin agad sa nanay niya. Ang ganitong mga sandali ang pinakamahirap pasukin, walang natural na simula, walang script, ngunit alam mong kung palalagpasin mo uli ay mananatili lang kayong parehong nag-aabang kung sino ang unang bibigay. Ma, sabi niya habang hinihiwa ang bawang, hindi ko po gustong mapahiya kayo. Hindi sumagot agad si Nanay Linda. Ipinagpatuloy lang nito ang pagbabalat, ngunit bahagya niyang napansin ang paghinto ng hinlalaki sa gilid ng gulay. Pero ayoko ring lagi na lang tahimik, dagdag niya. Kasi pakiramdam ko po, habang tumatagal, mas lalo akong nawawala sa sarili ko. Ngayon ay tumingin sa kanya ang nanay niya. Hindi iyon galit na titig, mas masakit pa. Dahil iyon ang tingin ng taong pagod ding ipagtanggol ang sariling paraan ng pagtingin sa mundo. Akala mo ba hindi ko alam iyon? Tanong nito ng mahina. Napatigil si Elisa. Noong bata ka pa, sabi ni Nanay Linda, kapag may bisita at ayaw mong sumali sa harap, lagi kitang tinutulak palabas. Hindi dahil gusto kong baguhin ka, kasi alam ko na ang tingin ng mga tao kapag ang anak tahimik masyado. May sasabihin at sasabihin sila. At ako ang maririndi pagkatapos. Hindi alam ni Elisa kung bakit sa simpleng pag-amin na iyon ay biglang nangilid ang mga mata niya. Hindi iyon paghingi ng tawad, hindi rin iyon pagtatanggol. Isa lamang iyong maliit na pinto sa nakaraan ng nanay niya, sa paraang marahil sa mga nakaraang taon ay hindi nito nagawang ilarawan kahit minsan. Ma, sabi niya, ngunit wala nang sumunod agad. Hindi mo naiintindihan, patuloy ni Nanay Linda, boses na mas mababa pa kaysa dati, kapag matagal kang nasabihan ng kung ano-ano, darating ka sa puntong ang unang iniisip mo lagi ay paano iiwasan ulit, hindi na tama o mali. Iwas lang. Napahawak si Elisa sa kutsilyo ng mahigpit. Iyon ang unang pagkakataong halos diretsahang nakita niya ang ugat ng maraming bagay sa nanay niya. Hindi nito sinasabing tama ang ginawa ni na Tita Mercy. Hindi rin nito sinasabing mali siya, ngunit malinaw na ipinapakita na ang pamumuhay sa loob ng patuloy na paghusga ay may sariling uri ng pagkakurba ng isip. Matututo kang isipin ang pag-iwas sa gulo bilang pinakamalapit na bersyon ng kaligtasan.
Alam ko pong nag-aalala kayo, sabi niya. Pero ma, kapag lagi po nating inuunahan ang sasabihin nila, parang sila na rin ang nagpapasya para sa atin. Natahimik si Nanay Linda, sa kalan, nagsimulang mag-init ang mantika. Sa bakuran, may tumawag sa nagtitinda ng balut. Karaniwang gabi lamang sa labas. Ngunit sa maliit na kusinang iyon ay dahan-dahang nahuhubog ang isang uri ng pag-uusap na matagal nang ipinagpaliban. At kung magkamali ka, tanong ng nanay niya sa huli. At kung ang piliin mo, saka mo pagsisihan, edi akin pong pagkakamali. Natigilan si Nanay Linda sa sagot na iyon, hindi dahil bago ang idea ng pagkakamali kundi marahil dahil sa pamilya nila. Bihirang may mag-angkin ng ganoon kalinaw sa posibilidad na pumili at magkamali nang hindi hinihingi ang pahintulot ng mas nakatatanda. Madaling sabihin iyan, sagot nito, ngunit mahina na, halos pagod na. Oo po, sabi ni Elisa. Mahirap gawin. Pagkatapos noon ay wala nang mahaba pang paliwanag. Ngunit habang magkatabi silang nagsasaing, nagtitimpi sa alat ng ginisang bawang, nag-aabotan ng sandok at takip na parang walang nangyari. Naramdaman ni Elisa na may bahagyang nabawasan sa bigat, sa pagitan nila, hindi gumaling ang lahat. Hindi rin naging biglang bukas si Nanay Linda sa lahat ng sinabi niya. Ngunit may isang bagay na dati puro panlabas na tono lamang ngayon ay nagkaroon ng kaunting laman. Nakita niya ang takot sa likod ng paghihigpit ng nanay niya, at marahil nakita rin nito na ang pagsasalita niya ay hindi simpleng yabang o padalos-dalos. Sa mga sumunod na araw, hindi na tumawag si Tita Mercy. Nagpadala lamang ito ng litratong kuha sa anniversary sa group chat ng pamilya, may caption na thank you sa pagdalo, blessed tayo lagi. Nasa pangatlong row ng larawan si Elisa, katabi si Daniel, parehong maayos tingnan mula sa labas. Ilang segundo niyang tinitigan ang litrato bago isinara ang app. Ganito nga, naisip niya, laging ganito, ang mga kuha ay laging kayang magpanggap na sapat ang ngiti. Ngunit ang mahalaga, marahil ay hindi na niya kailangang mabuhay para lang magmukhang maayos sa mga litrato. Isang linggo ng hapon, dumaan si Daniel sa bahay para samahan siyang bumili ng grocery. Sa pagbubuhat ng bigas, sa pagpili ng murang dishwashing liquid, sa pagtatalo ng kaunti kung aling brand ng kape ang mas okay, may isang uri ng ordinaryong kapayapaan na matagal na niyang inasam at matagal ding pinahintulutang manatiling imahinasyon lamang. Habang naglalakad sila pauwi bitbit ang dalawang eco-bag, napansin niyang hindi na siya kasing alerto sa tingin ng mga kapitbahay gaya ng dati. May mga tumingin, oo. May nagtanong pa ng uy, kailan ba? Nang nakangiti. Ngumiti lamang siya ng maliit at hindi sumagot, at sa unang pagkakataon ay hindi niya iyon naramdaman bilang pagkatalo. Hindi lahat ng katahimikan ay pag-urong, naisip niya. Minsan, sapat nang alam mong hindi ka na nagsisinungaling sa sarili, kung bakit ka tahimik, sa may gate, bago pumasok si Daniel upang ilagay ang bigas sa loob, sinabi nito, balak kitang kausapin sa susunod na linggo, nang maayos, hindi dahil may deadline sila, dahil tayo ang may gusto. Tumingin siya rito. Wala namang singsing, wala ring kakaibang seremonya sa sinabi, ngunit sa pagiging payak nito ay mas tumimo. Sige, sabi niya, at bagaman may kaba pa ring kumislot sa loob niya, hindi na iyon kapareho ng dati. Hindi na purong takot sa magiging kwento ng iba. May kasama na itong kahandaan, o kahit simulain ng kahandaan, harapin ang sariling sagot. Nang gabing iyon, habang tinutupi niya ang mga pinamili at inaayos ang sukli sa supot para kay Nanay Linda, napansin niyang hindi na siya ganoon kabilis mapagod sa bawat pagbanggit sa hinaharap. Marahil hindi dahil lumiit ang problema, kundi dahil unti-unti na niyang inaalis sa kamay ng ibang tao ang karapatang pangalanan ito para sa kanya. Gayunman, hindi pa ring payapa ang lahat. May mga sandaling bigla na lang siyang kakabahan sa idea ng pag-uusap ni Daniel sa susunod na linggo. May mga gabing maririnig niya ang mahinang usap ni Nanay Linda at Tita Mercy sa telepono, at muling sisikip ang dibdib niya kahit hindi niya na marinig ang aktuwal na salita. Minsan ay maiisip niyang baka ginagawa lamang niyang mas komplikado ang mga bagay na dapat sanay simple. At sa mismong sandaling iyon ay maaalala rin niyang iyon ang linyang matagal nang ipinambabalot sa mga bagay na hindi talaga simple para sa taong kailangang mabuhay sa loob ng resulta. Hindi tuwid ang paggalaw ng loob niya. May mga araw na pakiramdam niya'y mas matatag siya. May mga araw na muli siyang babalik sa lumang ugali ng gustong iurong ang mahihirap na usapan. Ngunit sa pagitan ng mga pag-urong at pag-usad ay may isang pagbabago nang hindi niya maitanggi. Hindi na niya kayang magkunwaring sapat ang pag-aayos ng tono, kung ang totoo ay unti-unti na siyang nililiit ng katahimikan. Dumating ang gabing kausap niya si Daniel sa telepono,
habang inaayos ang kumot ni Nanay Linda na natutulog na sa kabilang kwarto. Hindi mo kailangang sumagot agad kapag nag-usap tayo, sabi nito. Ayoko ring maramdaman mong isinusuksok kita sa desisyon para lang mauna tayo sa kanila. Alam ko, sagot niya. At ayoko ring humingi ka ng sagot sa isang Elisa na takot lang. Sino ba ang gusto kong kausap? Iyong hindi na lagi tumitingin sa likod, tahimik siyang napangiti sa dilim. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil may mga pangungusap talagang kayang gumana bilang paalala ng direksyon kahit hindi pa sila dumarating sa dulo. Pagkatapos nilang magpaalam, matagal siyang gising. Naririnig niya ang mga kuliglig sa labas, ang mahinang ugong ng electric fan, ang pagliko ng kapitbahay sa motorsiklo sa tapat. Ang bahay ay pareho pa rin, parehong dingding, parehong mga lumang larawan sa sala, parehong kalan na minsang sumasabog ang apoy, parehong nanay na mag-aalala pa rin sa kung ano ang sasabihin ng kamag-anak. Ngunit siya ay hindi na eksaktong pareho, hindi pa man buo ang lakas ng loob, hindi pa man malinaw ang magiging anyo ng susunod nilang hakbang. Alam niyang may bahagi sa kanyang hindi na kayang ganap na bumalik sa dating paraan ng pamumuhay, iyong laging nauuna ang katahimikan, laging inuunahan ang hiya, laging pinapaupo ang sarili sa gilid para magkasya ang lahat. At nang sumunod na umaga, ay mapansin niyang may bagong message sa family group chat mula kay Tita Mercy na muling nag-iikot sa biro tungkol sa kung sino ang susunod na ikakasal. Tinitigan niya ito ng matagal. Ramdam ang lumang reflex na huwag pansinin at hayaang lumipas. Ngunit sa halip ay ibinaba niya ang phone, huminga ng dahan-dahan, at habang mula sa kusina ay naririnig niya si Nanay Linda na tinatanong kung gaano karaming bigas ang isasaing. Naisip niyang ang pinakamahirap pala sa pagtalikod sa lumang anyo ng dangal ay hindi ang pagsagot sa malalaking okasyon, kundi ang araw-araw na pagpiling, huwag nang hayaang ang maliliit na biro at maamong panghihimasok ang muling humubog sa sukat ng katahimikang handa mong lunuking ginhawa mong. Lunukin! Nang gabing sinabi ni Daniel na gusto niya siyang kausapin ng maayos, hindi agad natulog si Elisa kahit maaga pa siyang papasok kinabukasan. Nakahiga siya sa manipis na kutson, nakaharap sa dingding na may kupas na pintura sa may sulok, at sa mahinang liwanag mula sa poste sa labas, ay kitang-kita niya ang mga linyang noon pa man ay nandoon, ngunit ngayon lang niya tila pinagmasdang mabuti. Gaya ng maraming bagay sa buhay niya na matagal ng pamilyar ngunit sakalang nagkakaroon ng ibang kahulugan kapag handa ka ng amining bahagi sila ng problema. Sa kabilang kwarto ay umubo si Nanay Linda, humiga ng paharap marahil, at muling tumahimik ang bahay. Hindi niya alam kung ano talaga ang inaasahan niya sa susunod na linggo, kung gusto ba niyang sabihin ni Daniel ng tuwid na gusto na nitong magpakasal, o kung mas gusto niyang manatili muna ang lahat sa anyong hindi pa ganap na humihingi ng sagot. Ngunit kahit anong anggulo ang tingnan niya, malinaw na may dulo na ang pagiging malabo, hindi dahil may ultimatum. Hindi rin dahil may bagong panggigipit mula sa pamilya, bagaman tiyak niyang hindi naman tuluyang mawawala iyon. Ang totoo, ang pinakamalakas ng nagtutulak sa kanya ngayon, ay ang pagod na ring dala ng paulit-ulit na pag-ikot sa parehong takot. Paulit-ulit niyang iniisip ang posibilidad ng pagsisisi, ngunit sa unang pagkakataon ay naisip din niyang may anyo rin pala ang pagsisising dulot ng sobrang tagal ng hindi pagpili. Sa opisina kinabukasan, habang binibilang niya ang resibong kailangang isama sa end-of-day report, napansin niyang ilang beses siyang natitigilan sa gitna ng simpleng gawain. Hindi dahil sabog ang isip niya kundi dahil may kung anong patuloy na humihila sa loob niya patungo sa tanong na matagal na niyang tinatakasan ng may sapat na dahilan. Natanong siya ng katrabaho niyang si Mae kung okay lang ba siya, dahil 3 beses na raw niyang tiningnan ang isang pangalan sa ledger na wala namang error. Napangiti siya at sinabing puyat lang, at sapat na iyon. Ganoon marahil ang maganda sa mga lugar na hindi ka sakop ng kwento ng pamilya mo. Puwede kang magmukhang pagod at walang obligasyong ipaliwanag ang buong sistema ng bigat sa likod niyon. Nang lunch break, umupo siya sa maliit na pantry at kinain ang baon niyang adobo habang nakatingin sa payong ng isang security guard na nakasandal sa pader. Naalala niya si Daniel, ang paraan nitong magsalita kapag ayaw nitong gumawa ng eksena, ngunit ayaw na ring magkunwari, at naisip niya na kahit may bahagi sa kanyang takot sa pag-uusap na darating, may isa ring bahaging gusto itong harapin ng hindi na palaging nangangapa sa dilim. Hindi dahil naliwanagan na siya ng lubos, kundi dahil sa mga nakaraang linggo, ay may ilang katotohanang nagsimulang lumitaw, kahit hindi niya pa sila lubusang nahahawakan. Totoo na mahal niya si Daniel, totoo rin na hindi niya kayang ipagpalit ang nanay niya sa anumang simpleng bersyon ng kalayaan. Totoo ring matagal na niyang ginagamit ang responsibilidad bilang pananggalang sa mga desisyong nakakatakot. At higit sa lahat,
Totoo na ang dangal na matagal niyang inakalang dapat protektahan sa anumang halaga, ay madalas pala iyong anyo lamang ng takot na ipinasa-pasa sa pamilya na parang pamana. Pagsapit ng hapon ay nag-message si Daniel, sa Sabado, free ka ba pagkatapos ng lunch? Hindi agad siya sumagot. Tinitigan niya ang mensahe habang nasa harap ng printer na maingay ang rollers, at sa ilang segundong iyon ay dumaan sa isip niya ang lumang reflex na gawing later ang usapang may bigat. Ngunit bago pa niya maipaliwanag sa sarili kung bakit mas makabubuting magpaliban, nag-type na siya ng, oo, saan, dumating ang sagot pagkaraan ng ilang sandali, doon sa tahimik na lugar malapit sa ilog. Iyong pinuntahan natin minsan. Naalala niya agad iyon, hindi resort, hindi cafe, kundi isang maliit na kainan sa gilid ng ilog sa may kabilang bayan. May ilang mesang kahoy, tahimik kapag hapon, at hindi dinadagsa ng mga kakilala nila. 2 taon na ang nakalipas nang una silang pumunta roon. Noong mas magaan pa ang lahat at ang problema lamang nila ay kung paano pagkakasyahin ang araw ng pahinga, sa layo ng biyahe, at sa oras ng pagsundo niya sa gamot ni Nanay Linda. Noong gabing iyon sa bahay, mas maayos ang pakikitungo nila ng nanay niya kaysa inaasahan niya. Hindi naman naging masinsinang bukas si Nanay Linda. Nagtanong lamang ito kung gusto niya ng isda o itlog para sa hapunan, kung ilang beses siyang malalate sa linggong iyon, at kung maibibigay niya ba ang pambayad sa tubig sa Biyernes. Ngunit sa paraan ng pagsasalita nito, ay wala na ang malamig na bigat ng unang gabi matapos ang anniversary. Parang may kapwa silang hindi pa lubos na handang himayin, ngunit pareho ng alam na hindi na maibabalik sa dati ang anyo ng usapan. Habang naghihiwa siya ng kamatis, sinabi ni Nanay Linda ng tila wala lang, dumaan si Tita Mercy kanina. Nagtanong kung free ka raw ba sa Sunday para tumulong sa novena sa kabilang bahay. Hindi siya agad sumagot. Hindi niya kailangang tanungin kung bakit si Tita Mercy ulit, kung bakit lagi na lamang may anyo ng obligasyong nakabalot sa pagiging maasahan niya. Ilang linggo na rin namang malinaw iyon. Hindi po ako sigurado, sabi niya. Baka may lakad ako. Bahagyang natahimik ang nanay niya. Dati, ang ganitong sagot ay tiyak na susundan ng paalala kung gaano kahalaga ang pakikisama at kung paano minamarkahan ng pamilya ang mga pagliban. Ngayon, simpleng sige. Sabihin mo na lang ang isinagot nito. Napatingin si Elisa ng kaunti. Hindi niya alam kung pagluluwag ba iyon na simpleng pag-iingat dahil sawang-sawa na rin ang nanay niya sa palaging pagsabit sa iisang pader. Ngunit anuman ang dahilan, may naramdaman siyang maliit ngunit totoo, na ang mga pagbabago sa isang pamilya ay kadalasang hindi nagsisimula sa malalaking pag-amin, kundi sa halos hindi mapansing pagtigil ng ilang lumang kilos. Sabado ng hapon, dumating si Daniel ng sakto. Nakapolo na kulay abo, malinis ang ahit, at may dala lamang boteng tubig sa dashboard. Sa biyahe ay hindi sila agad napunta sa puntong mabigat. Nag-usap muna sila tungkol sa traffic sa bypass road, sa bagong supervisor ni Elisa, na masyadong mahilig sa report, sa pinsan ni Daniel na nag-apply raw sa abroad. Na-appreciate niya iyon, ang hindi nito ginagawang nakabitin sa simula pa lang ang isang usapang alam naman nilang darating. Pagdating nila sa kainan sa tabing ilog, tahimik ang lugar. May 2 lamesang okupado ng mag-asawang nasa edad na, at ng 3 binatang mukhang kakagaling lang sa bike ride. Umupo sila sa pinakadulong mesa, iyong may tanaw sa mabagal na daloy ng tubig at sa mga puno sa kabilang pampang. Umorder sila ng inihaw na tilapia, kangkong, at 2 tasa ng kapeng barako pagkatapos. Nang maiwan silang muli ng walang istorbo, naramdaman ni Elisa ang dating kaba, ngunit hindi na kasinggulo ng inaasahan niya. Mas tuwid ang kaba. Kung may ganoong bagay man hindi magaan, ngunit hindi naligaw, si Daniel ang unang nagsalita. Ayoko itong gawing parang meeting, sabi nito ng mahina. Ayoko ring parang surprise, napangiti siya ng bahagya, wala ka namang dalang folder. Wala, buti na lang. Sandali silang natahimik, at narinig niya ang tunog ng kubyerto sa kabilang mesa at ang mahinang hampas ng hangin sa tubig. Iniisip ko nitong mga nakaraang linggo, sabi ni Daniel, na ang pinakamadaling gawin sana ay mag-propose na lang. Iyong tipong malinaw, romantic sa paningin ng iba, tapos bahala na kung paano susunod. Pero habang iniisip ko iyon, mas ramdam kong ayoko. Hindi dahil ayaw kong pakasalan ka. Kabaligtaran. Gusto kong hilingin iyon sa paraang hindi kita itutulak sa isang eksenang mahirap tanggihan. Hindi nagsalita si Elisa. Nakatingin lang siya rito, sa mga daliring nakapatong sa baso. Sa tapat na mukha nitong hindi nagpapanggap na mas kampante, kaysa totoo. Hindi ako humihingi ng sagot ngayon na parang kailangang tapos na lahat. Patuloy ni Daniel, pero gusto kong sabihin ng malinaw kung nasaan ako. Gusto kitang pakasalan.
Hindi para tumahimik sila. Hindi para gumanda ang tingin sa atin. Gusto kita sa buhay ko nang hindi laging may takot na baka pagdating sa punto ng totoong pagpili, ako ang magiging pwedeng isantabi. Huminga ng malalim si Elisa. Akala niya handa na siya sa diretsahang iyon, pero nang dumating, may bahagi pa ring umalon sa loob niya. Hindi pag-ayaw. Hindi takot sa lalaki sa harap niya. Kundi iyong luma at mas mahirap pangalanan ang pakiramdam na may binubuksan kang pinto, na hindi mo na maisasara sa eksaktong parehong paraan kapag tumawid ka na. Mahal kita, sabi niya sa wakas, at naramdaman niyang totoo iyon sa paraang hindi niya kailangang paliwanagan. Alam ko rin na may bahagi sa akin na matagal nang gusto ang buhay na kasama ka. Hindi lang iyong ideya, ikaw talaga. Hindi siya pinutol ni Daniel, pero takot pa rin ako, dagdag niya. Hindi sa'yo, sa sarili kong kakayahang dalhin ang gulo kapag nagsimula na tayong gumawa ng mga pasyang hindi na kayang i-adjust para sa lahat. Takot din ako roon, sagot ni Daniel agad, at sa bilis ng tugon nito ay napatingin siya. Hindi kita kailangan na walang takot, ang kailangan ko. Huwag mo akong hayaang palagi tayong tumigil dahil lang doon. Marahil iyon ang pinakamalinaw na hinging kaya nitong ibigay, hindi katiyakan, hindi perpektong tapang, kundi kasama sa pagpapatuloy. Sumandal si Elisa ng bahagya at tumingin sa ilog. Minsan, iniisip niya, parang napakadramatiko pakinggan ng mga ganitong usapan kung ilalabas sa ibang tao, ngunit habang naroroon siya, wala namang malaking eksena. May sikat ng araw lang na tumatama sa tubig, may amoy ng inihaw na isda, at may lalaking minamahal niya na nagsasalita ng payak. Marahil ang totoo ngang mahahalagang pasya ay bihirang dumating ng may musika. Kapag sinabi kong oo sa ideya ng kasal, sabi niya pagkaraan, mabagal, hindi ibig sabihing handa na ako sa lahat ng detalye bukas. Hindi ibig sabihin alam ko na agad saan tayo titira, paano si nanay, ano ang sasabihin ko sa mga kamag-anak. Hindi ko naman hinihingi na alam mo na lahat, sabi ni Daniel, gusto ko lang malaman kung oo ka sa atin. Sa paggawa ng desisyon ng tayo ang may hawak, kahit dahan-dahan. Doon niya naramdaman ang kakaibang linaw na ilang araw ng palapit ngunit ngayon lang tumama ng buo. Na kaya pala siya masyadong napapagod nitong mga nakaraang buwan, ay dahil lagi niyang iniisip ang lahat bilang isang higanteng blok ng problema. Kasal, bahay, nanay, kamag-anak, pera, dangal, obligasyon, hiya. Kapag tinitingnan ng sabay-sabay, walang hindi nakakatakot. Ngunit sa simpleng paraan ng paglalatag ni Daniel, oo ka ba sa atin may bahagyang bumitaw na higpit. Hindi lahat ng susunod ay malinaw, hindi rin nawawala ang bigat. Ngunit may kaibhan ang pagharap sa maraming hindi pa alam kapag malinaw man lang kung saang direksyon ka nakatayo. Tumingin siya kay Daniel, sa mga mata nitong may kabaring hindi itinatanggi. At bago pa muling makapasok ang lumang ugali niyang hanapin ang pinakaangkop na tono, sinabi niya, oo, hindi malakas, hindi rin nanginginig ang boses niya, gaya ng inaasahan. Isang payak na oo lamang, ngunit paglabas niyon ay para siyang may narinig na munting tunog sa loob, hindi pagbagsak, hindi paglutang, kundi iyong paglalapat ng 2 piraso ng bagay na matagal nang hindi magkatugma, hanggang sa biglang umupo ng maayos sa pwesto. Tumingin si Daniel sa kanya nang tila hindi mo na huminga. Sigurado ka? Tanong nito, at hindi niya ito narinig bilang pagdududa kundi paggalang. Natawa siya ng kaunti. May halong luha sa mata, huwag mo namang papagandahin pa. Baka umatras ako. Ngumiti si Daniel, iyong ngiting matagal niya ring hindi nakita ng buo nitong mga nakaraang linggo. Hindi ito agad lumipat sa kabilang upuan o humawak ng kamay niya sa paraang palabas. Sa halip ay inabot lang nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa at hinawakan ng mariin ngunit hindi masikip. Sa simpleng kilos na iyon ay naramdaman ni Elisa ang bigat at ginhawa ng sabay, hindi dahil tapos na, kundi dahil nagsimula na sa wakas sa diretsyong paraan ang bagay na napakatagal nilang pinalibutan. Hindi sila nagtagal sa romantikong katahimikan. Natural ding napunta agad ang usapan sa mas praktikal, bagaman maingat pa rin. Ayokong dumiretso agad sa engagement party o announcement kung hindi pa natin napag-uusapan si nanay mo, sabi ni Daniel habang hinihimay ang natitirang laman ng isda. At ayokong maramdaman mo rin na kailangan mong iwan siya, tumango si Elisa. Hindi ko rin gustong parang basta ko na lang siyang iiwan, pero ayoko na rin gamitin siya bilang dahilan para huwag umusad. Pinag-usapan nila ang ilang bagay nang hindi pinipilit gawing buo ang plano. Na baka hindi agad pag-usapan sa buong pamilya ang lahat. Na baka si Nanay Linda muna ang kausapin niya ng maayos, na ang tirahan ay maaari pang pag-isipan, at hindi kailangang agad mapagpasyahan para lang may maipakitang progresong maikukwento sa iba.
na hindi nila kailangang gawing palabas ang pagkapili sa isa't isa. Sa bawat hakbang ng usapan, ay may mga butas pa ring hindi nila alam pupunuin, ngunit hindi na iyon nakakatakot gaya ng dati dahil hindi na ito umiikot sa kung kailan sila titigil sa pagpigil. Pauwi, mas tahimik sila, ngunit magaan ang katahimikan. Sa bintana, dumadaan ang mga tindahan ng gulong, mga sari-sari store, ang parehong daang ilang beses na nilang dinaanan. Ngunit para kay Elisa ay parang may kaunting paglilipat sa kulay ng mga bagay. Hindi naman mas maliwanag, hindi rin mas maganda, ngunit parang may mas malinaw na outline ang mga bagay na dati nalulusaw sa takot. Pagdating sa bahay, hindi pa niya agad sinabi kay Nanay Linda. Nag-abot muna siya ng biniling pandesal, tinulungan itong ayusin ang labada na inalis sa sampayan, at nagkwento ng kaunti tungkol sa trapik sa tulay. Habang inihahanger niya ang blouse ng nanay niya, alam niyang hindi niya pwedeng ipagpaliban ng matagal ang usapang ito, lalo na ngayong may malinaw na siyang sagot sa sarili. Ngunit hindi niya rin gustong ihagis iyon sa gitna ng ordinaryong kilos na parang isa na naman itong bagay na kailangang asikasuhin ng mabilisan para hindi maistorbo ang bahay. Kinagabihan, matapos kumain at habang pinapatay na ni Benjo ang TV sa sala, sinabi niya sa kuya niyang, "Kuya, pwede bang ikaw na muna sa kusina? Kakausapin ko si Ma." Napatingin si Benjo sa kanya, sumulyap sa nanay nila, at tahimik na tumango. Pumasok ito sa kusina nang walang tanong, at sa simpleng pag-alis na iyon ay may kakaibang pasasalamat siyang naramdaman. Hindi sila palaging malapit ng kuya niya sa paraang mahabang nag-uusap, ngunit may mga pagkakataon talagang alam ng isang kapatid kung kailan ang pinakamagandang maibibigay ay espasyo. Umupo si Elisa sa tapat ni Nanay Linda sa lumang hapag. May amoy pa ng sabon mula sa nahugasang pinggan. Nasa dingding ang kalendaryong galing sa botika, nakabilog ang ilang due dates sa pula, lahat ay pamilyar. "Ma," sabi niya, at agad niyang naramdaman ang pagtingin nito, maingat, parang matagal na ring naghihintay. "Nag-usap kami ni Daniel kanina." Hindi nagsalita si Nanay Linda, umayos lang ito ng upo. At, tanong nito pagkaraan, boses na hindi malamig, ngunit hindi rin mapagpalagay. Huminga si Elisa. "Napagdesisyonan naming gusto naming magpakasal." Walang dramatikong nangyari pagkasabi niya noon, hindi nalaglag ang baso, hindi napaluha agad ang nanay niya. Sa halip, tumingin lamang ito sa kanya ng matagal, tila sinusukat hindi ang salita kundi ang taong nagsabi niyon. "Gusto ninyong magpakasal?" Ulit nito. "Oo, kailan?" Naroon na naman ang praktikal na tanong, ang unang hakbang ng isip na sanay agad humanap ng ayos, ng petsa, ng sequence na pwedeng gawing tuntungan. Ngunit ngayon, imbes na makaramdam ng inis, naramdaman ni Elisa ang bahagyang awa at pag-unawa. Ito ang lengguwahe ng nanay niya, kapag may takot, kailan, paano, sino ang kakausapin, ano ang kasunod. "Hindi pa agad," sagot niya, "hindi pa namin alam ang lahat, pero malinaw na sa amin." Nanatiling tahimik si Nanay Linda, ilang segundo, baka higit pa. Sa kusina, narinig niyang nagbukas si Benjo ng gripo, saka agad namang pinatay, marahil dahil ayaw magmukhang nakikinig ngunit malinaw na nakikinig. "At saan ako papasok doon?" Tanong ng nanay niya sa wakas, hindi iyon sumbat sa paraan ng ibang tao, mas mapanganib nga marahil dahil diretsyo. Hindi niya naitanggi sa sarili na ito mismo ang isa sa kinatatakutan niya, ang puntong kailangan niyang sumagot sa tanong na matagal niyang iniiwasan sa mas malaking usapan. "Hindi kita iiwan, Ma," sabi niya agad, ngunit naramdaman din niyang kulang iyon. Kulang at pamilyar. Halos katulad ng mga pangakong ginagamit para pakalmahin ang isang takot nang hindi talaga tinutukoy ang anyo ng pagbabago. "Hindi ko pa alam ng buo ang setup," dagdag niya, "mas tapat na ngayon. Pero ayoko rin namang manatili sa lugar na hindi umuusad ang buhay ko para lang wala tayong baguhin." Napakaliit ng paggalaw ng mukha ni Nanay Linda, ngunit nakita niya iyong pagdaan ng sakit na mas tahimik kaysa luha. "So may babaguhin nga," sabi nito. "Oo," sagot ni Elisa. Hindi na niya pinalambot, iyon marahil ang unang tunay na tanda na hindi na siya nagsasalita para lamang pakalmahin ang kaharap. "May babaguhin, at natatakot din ako roon." Napatungo ng bahagya ang nanay niya. Inayos nito ang laylayan ng duster sa tuhod, paulit-ulit, tila hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. "Akala ko handa na ako sa ganyan," sabi nito pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Noong bata pa kayo, lagi kong iniisip na darating din naman ang panahon na magkakaroon kayo ng sariling buhay. Pero iba pala kapag nandito na." Nangilid ang mata ni Elisa, ngunit hindi siya nagsalita. "Hindi ako takot dahil ayokong sumaya ka," patuloy ni Nanay Linda. "Natatakot ako, kasi buong buhay ko,
Ang iniisip ko lang ay paano mapanatili ang bahay na hindi nagkakawatak-watak. Tapos ngayong sinasabi mong may babaguhin, ang unang pumapasok sa isip ko ay baka iyon na ang simula ng pagkakaluwag ng lahat. Iyon na marahil ang pinakamalapit na maririnig niyang pag-amin mula sa nanay niya na hindi lang dangal sa angkan ang pinoprotektahan nito, kundi ang mismong anyo ng mundong kinapitan nito para makatawid. Hindi niya maipapangakong hindi na magbabago ang bahay. Hindi niya rin kayang magsinungaling na pareho pa rin ang lahat pagkatapos nitong pag-uusap. Ma, sabi niya, at lumapit ng kaunti ang upuan niya, hindi ko kayang panatilihing walang magbabago. Kahit hindi naman ako magpakasal, magbabago pa rin tayo. Tumatanda tayo. Nag-iiba ang mga kailangan. Nag-iiba ang kaya. Hindi sumagot si Nanay Linda, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na rin ito pinigilan ang mga luha sa mata. Isa lang, tapos isa pa. Tahimik lamang. Doon pinakamasakit marahil para kay Elisa, dahil hindi niya kayang sabihin sa sarili na ang desisyon niyang pumili ng sariling buhay ay walang tatamaan. Hindi kita isinasantabi, sabi niya, at ngayon ay hawak na niya ang kamay ng nanay niya na malamig ng kaunti mula sa paghuhugas ng pinggan. Pero ayoko na ring isantabi ang sarili ko. Umiyak ng mas malinaw si Nanay Linda, hindi humahagulgol, hindi gumagawa ng ingay, ang uri lang ng pag-iyak na parang matagal ng pagod. Ang hirap naman niyang dalawa, sabi nito, at sa kabila ng bigat ay muntik na siyang matawa dahil napakatumpak. Oo, mahirap nga iyong dalawa ang hindi isantabi ang nanay, at ang hindi isantabi ang sarili. Wala siyang maibigay na magandang formula na lulutas sa dalawang iyon. Hindi ko pa alam kung paano, sabi niya, pero gusto kong gawin nang hindi tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Matagal silang nanatiling nakaupo roon. Maya-maya ay tahimik na lumabas si Benjo mula sa kusina at nag-iwan ng 2 baso ng tubig sa mesa, saka muling umalis na parang delivery boy na ayaw mangialam, ngunit ayaw ding iwan ang dalawa ng walang tulong. Nagpasalamat si Elisa ng mahina. Nang medyo kumalma na si Nanay Linda, sinabi nito, ayoko munang malaman ng buong pamilya, hindi pa. Hindi niya alam kung pangamba iyon, pagprotekta, o simpleng pangangailangan ng oras, ngunit sa unang pagkakataon ay hindi niya iyon narinig bilang total na pagtanggi. Hindi rin naman namin balak sabihin agad, sagot niya, tumango ang nanay niya. Kay Tita Mercy, huwag mo muna ako paasahin na kaya ko siyang sagutin ng mahinahon kung mangulit. Dito na siya napangiti talaga. Maliit ngunit totoo. Ako na po. Sa mga sumunod na linggo, walang biglang liwanag na bumalot sa bahay. Hindi nagbago ng tuluyan si Nanay Linda. May mga umagang muli itong tatahimik kapag may mababanggit si Daniel. May mga gabing tatanungin ito ng tila kaswal kung magkano ba ang upa ngayon sa malapit, kung saan mas maayos bumiyahe, kung praktikal bang umalis agad sa bahay o hindi. Minsan ay may tonong alala, minsan ay may bahid ng tampo. Ngunit hindi na nito binalikan ang dati nitong paraan ng tahasang pag-una sa sasabihin ng kamag-anak. May ilang pagkakataon pang nadulas ito, nang minsang tumawag si Tita Mercy at malakas ang speaker ng kaunti. Narinig ni Elisa ang tiyahin niyang nagsasabing, oh, dapat may progress na iyan. Akala niya sasagot na naman si Nanay Linda sa paraan nitong magpapalambot sa sitwasyon para sa lahat. Ngunit ang narinig niya ay, hayaan mo sila, kapag may sasabihin, sila ang magsasabi. Hindi iyon perpekto. Hindi rin iyon pagputol sa lahat ng impluwensiya ng angkan. Ngunit sa simpleng linyang iyon ay may bakas ng isang maliit na pagtatanggol na hindi niya inaasahang maririnig mula sa nanay niya sa ganitong panahon. Hindi siya agad lumabas ng kwarto pagkatapos noon. Umupo muna siya sa gilid ng kama at hinayaang maramdaman ang bigat ng pasasalamat na may halong lungkot dahil alam niyang marahil hindi rin madali para kay Nanay Linda ang magsabi ng ganoon. Si Daniel naman ay hindi naging masyadong madali dahil lamang sa nakakuha na siya ng oo. May mga araw na pagod ito sa trabaho, may mga araw na halatang nahihirapan din sa paglalapat ng sariling pagnanais sa katotohanang hindi agad mabubuo ang buhay na gusto nila. Ngunit may bago sa paraan nila ng pakikitungo sa isa't isa, mas kaunting pag-iwas, mas kaunting panghuhula, kapag kinakabahan si Elisa, nasasabi niya ng mas maaga. Kapag napapagod si Daniel sa kabagalan ng ilang bagay. Kaya na nitong amining may inip ito nang hindi iyon nagiging sumbat. Isang gabi, habang naglalakad sila babalik mula sa palengke dala ang biniling gulay at tinapay, sinabi ni Daniel, hindi ko na masyadong iniisip ang kasal bilang linya na tatawirin tapos ayos na. Mas iniisip ko na ngayon kung paano tayo mamumuhay pagkatapos. Mas nakakatakot iyon, sabi ni Elisa. Oo, sagot nito, at tumawa sila pareho.
Hindi dahil magaan ang usapin, kundi dahil may katotohanang minsan ay nagpapahintulot ng kaunting ginhawa kapag parehong nakikita ninyo. Makalipas ang isang buwan, dumalaw si Daniel ng formal sa bahay isang linggo ng hapon, hindi pa para sa malaking pamanhikan na gusto sana ng ilang tiyahin kung sila ang masusunod, kundi para lamang maupo ng maayos sa hapag kasama si Nanay Linda at si Benjo, magdala ng kakanin, at magsabi ng diretsahan na may balak silang magpakasal sa susunod na taon kung magiging maayos ang lahat, hindi inimbitahan ang buong angkan. Hindi rin iyon isinapubliko, nandoon lamang ang ilang taong talagang kailangang makarinig ng unang-una. Habang nagsasalita si Daniel, mahinahong ngunit malinaw, pinagmamasdan ni Elisa ang nanay niya, hindi ito umiiyak. Hindi rin ito ngumingiti ng malawak gaya ng ginagawa sa harap ng mga kamag-anak kapag gusto nitong ipakitang maayos ang lahat. Tahimik lamang itong nakikinig, minsan ay tumatango, minsan ay nagtatanong ng praktikal na bagay trabaho, budget, plano sa tirahan ngunit hindi na sa paraang parang pagsusulit. Nang bandang huli ay sinabi nitong, wala akong maipapangako na hindi ako mahihirapan sa mga pagbabago. Pero ayokong kayo rin ang mahirapan dahil lang sa takot ko. Pagkatapos niyon ay wala nang malalaking pahayag, nagmeryenda sila ng sapin-sapin at kape. Nagbiro si Benjo tungkol sa kung sino ang magbubuhat ng ref kung sakaling lumipat sila, tumawa si Daniel at sinabing, siya raw basta huwag siyang iwan mag-isa. Sa maliit at payak na hapon na iyon, naramdaman ni Elisa na maaaring iyon na marahil ang pinakamalapit sa kapayapaan, na maaari nilang makuha hindi perpekto, hindi malinis, hindi dramatikong naghilom lahat, kundi iyong kaya ninyong maupo sa parehong mesa nang hindi na kailangang itago ang direksyon ng buhay ninyo sa isa't isa. Hindi rin nawala si Tita Mercy sa kwento. Nang makabalita ito makalipas ang ilang araw, natural lamang na tumawag, may himig ng tampo na bakit hindi raw siya agad nasabihan. Handang-handa na si Elisa para sa pagod na hatid ng tawag na iyon. Ngunit bago pa niya mailatag ang tamang tono ng pagsagot, inunahan siya ni Nanay Linda sa kabilang linya mula sa speaker na hindi nito napansing nakaon ng bahagya. Mercy, hindi na bata ang anak ko. Kapag may gusto silang sabihin, hindi na kailangang tayo ang mauna. Hindi mataas ang boses nito, hindi rin palabang-palaban. Ngunit sapat iyon. Napakaliit na sandali marahil sa labas, isang karaniwang pangungusap lang ng magkapatid. Ngunit para kay Elisa, iyon ay parang tunog ng isang lumang kandado na sa wakas, ay hindi na pilit isinasara. Nang gabing iyon, matapos ang tawag, nag-abot siya kay Nanay Linda ng baso ng tubig. Wala nang paliwanag. Wala ring emosyonal na pasasalamat na kailangang sabihin. Ngunit nang kunin ng nanay niya ang baso ay bahagya nitong pinisil ang daliri niya at sapat na iyon. Dumating at dumaan pa ang maraming maliliit na usapin, pagkatapos niyon mga budget, tentative dates, ang paulit-ulit na tanong kung saan mas makakatipid. Kung kailangan bang magpakasal agad sa simbahan, o pwedeng civil muna habang nag-iipon, kung paano hahatiin ang oras sa bahay ni Nanay Linda, at sa mabubuong sarili nilang espasyo. Wala sa mga iyon ang romantikong bersyon ng pag-ibig na gustong makita ng mga tao sa litrato, ngunit marahil mas totoo. Sapagkat sa dulo, ang pinili nila ni Daniel ay hindi lamang ang isa't isa kundi ang kahirapang matutong magdesisyon nang hindi na inuuna ang anyo ng kwentong maipapasa sa iba. May mga gabing hihiga pa rin si Elisa at biglang kakabahan sa bigat ng lahat, sa gastos, sa posibleng tampo ng ilang kamag-anak, sa katahimikan minsan ng nanay niya kapag naiisip na malapit nang mabawasan ang laman ng bahay. May mga umaga ring gigising siya at mararamdaman ang kakaibang ginhawa na dati ay bihira hindi masayang masaya, kundi tahimik na katiyakang unti-unti na niyang ibinabalik sa sarili ang karapatang pumili kahit may kaakibat na lungkot. Ilang buwan matapos ang unang gabing iyon sa anniversary ni na Tita Mercy, may isa na namang salo-salo sa pamilya, mas maliit at hindi gaanong formal. Nandoon pa rin ang mga tanong, ang mga biro, ang mga pagtitig na sumusukat. Ngunit habang nakaupo siya sa gilid ng mesa, katabi si Daniel at bahagyang malayo kay Tita Mercy, napansin niyang hindi na ganoon kabigat ang mga iyon sa loob niya. Hindi dahil tumigil na ang mundo sa panghihimasok, kundi dahil may hangganan ng mas malinaw sa loob niya kung hanggang saan lang makararating ang mga boses na iyon. Nang sabihin ni Tita Mercy sa pamilyar nitong tono, na buti na lang at nagkakaayos na rin ang lahat, tumingin lang si Elisa rito, at ngumiti ng magaan, hindi ng uuyam, hindi rin nang-aagri ng buo. Sapagkat alam niyang hindi totoong nagkaayos ang lahat sa paraang gusto ng mga taong mahilig sa maayos na salaysay. May mga bakas pa rin ng lamat, may mga bagay na hindi na maibabalik sa dating ayos. Ngunit marahil hindi iyon ang tamang panukat ng paghilom.
Marahil sapat nang natutunan nilang huwag gawing sukatan ng pag-ibig ang katahimikang pinilit, at huwag ding gawing Diyos ang dangal na nakukuha lamang sa pagsasakripisyo ng tinig ng isa. Nang pauwi na sila ni Daniel ng gabing iyon, sabay silang naglakad sa makitid na daan palabas ng bahay ni Tita Mercy. Sa likod nila ay naroon pa rin ang ingay ng pamilya, ang tawanan, ang mga kubyertos, ang mga kwentong tiyak na magpapatuloy kahit wala na sila roon. Sa harap nila ay ang kalsadang hindi naman mas maliwanag kaysa dati, ngunit bukas, pagod ka, tanong ni Daniel habang inaabot ang kamay niya. Oo, sabi niya, pero hindi tulad ng dati. Pinisil nito ang kamay niya ng marahan. Hindi na niya kailangang idagdag pa kung anong ibig sabihin noon. Sapagkat habang naglalakad sila sa dilim na may mga ilaw ng tindahang pasara na, at mahinang simoy ng gabi, alam niyang ang buhay na pinipili niya ay hindi magiging malinis sa kwento ng lahat ng tao. At maaaring may mga panahong muli siyang hahabulin ng lumang ugali, ng pag-una sa hiya at pag-iwas. Ngunit alam din niyang may naumpisahan ng hindi na kayang bawiin ng lubos, ang unti-unting pagtanggap na ang pamilya ay maaaring mahalin ng hindi sinusuko ang sarili, at ang dangal, kung may saysay man, ay hindi iyong iniingatan para sa tingin ng iba, kundi iyong tahimik mong binubuo kapag natututo kang tumayo sa loob ng sarili mong piniling buhay, kahit alam mong may mga taong hindi kailanman ganap na mauunawaan ang presyo ng pagpiling. Iyon.